Chef Liu, may higit 100 lamesa ng mga customer ang naghihintay ng pagkain sa labas. Anong eksena ba itong ginagawa mo? Really, Boss Jiang. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Mga pre, araw-araw kaming naiihaw dito sa kusinang higit 40 sentigrado ang init. Nagluluto kami ng higit 500 kilong hipon araw-araw para sa'yo. Pagod na pagod kami na parang mga aso. Sa tindi ng init ngayon, ni wala ka man lang ibinibigay na allowance sa amin. Hindi ba't masyado ka namang kuripot bilang boss? Kung ganun, dagdagan ko ng 200 piso ang allowance ng bawat isa para sa init. Ayos na ba iyon sa inyo? Boss Jiang, kulang na kulang pa yan. Totoo ngang ipinamana sa'yo ng tatay mo ang karinderyang ito. Pero sa 3 taon simula nang mawala siya, bakit sa tingin mo dinudumog ang negosyo natin? Wala ka bang ideya kung bakit? Yung mga customer sa labas na nagtitiis pumila sa initan. Sa tingin mo ba, ikaw ang ipinunta nila rito, Boss Jiang? Pumunta sila rito para sa akin, kay Tabang Liu at sa akin. Espesyal at sekretong maanghang na timpla. Chef Liu, ano ba talagang gusto mong palabasin? Nag-usap-usap kaming magkakasama kanina, at napag-isipan namin na ang kakarampot na sweldo na to ay hindi makatarungan sa laki ng kinikita mo dahil sa amin. Sige, magkano ba ang gusto mo? Hindi naman kami gahaman. Una, yung basic na sweldo naming 6 dito sa kusina. Kailangang doblehin simula ngayong buwan. Pangalawa, simula ngayon, sa kabuuang kikitain ng negosyo buwan-buwan, hihingi ako ng 40% bilang share ko sa mga resipe. Kung hindi ka papayag, yung bagong bukas na restaurant sa kabilang kalsada, araw-araw akong tinatawagan ng boss nila. Alok nila sa akin ay higit pa sa dobleng sweldo na binibigay mo. Boss Jiang, kapag hinubad ko ang uniformeng ito, kasama ng mga tauhan ko, madali kaming makakalipat at makakapagsimula sa kabila. Kapag nangyari iyon, itong karinderya mo siguradong magsasara at pupulutin ka sa kangkungan bukas ng gabi. Boss, kailan ba isi-serve yung order naming maanghang na crawfish? Halos 1 oras na kaming naghihintay rito Boss. Ikaw ang pumili ng landas na yan, kaya huwag kang magsisisi. Ang basic na sweldo ni Tabang Liu ay 15,000 at ang mga helper ay tigli 5,000. Sa kabuuan, 35,000 isang buwan. Petsa 15 ngayon, kaya ang kalahating buwang sahod nyo ay 17,500. Buksan mo na ang e-code mo para sa bayad. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, wala akong papayagan ni isa man sa mga kondisyon nyo. Sibak na kayong lahat. Pagkatapos kong magbayad, lumayas na kayo agad sa kusina ko. Jiang Yu, ang lakas ng loob mong sibakin ako. Akala mo ba talaga, itong laos na negosyong iniwan ng tatay mo, ay bubuhay sa'yo, kung wala ang sikreto kong sabaw? Paano mo mapapanatili ang mga customer, ha? Sikretong sabaw, Tabang Liu, akala mo ba talaga hindi ko alam kung ano? Ang tinatawag mong espesyal na talento. Ito ba ang sikreto mo? Puro mga kemikal at artificial na pampalasa lang ang nilalagay mo, di ba? Noong buhay pa ang tatay ko, ang tinuro niyang patakaran sa'yo ay, dapat laging malinis at buhay na hipon ang gamitin, at mga natural na pampalasa. Ikaw, simula nang maging head chef ka, para lang makakuha ng malaking kickback mula sa mga supplier. Ano tong mga basurang binibili mo? Puro mga patay at bulok na hipon. Ganyan ka pala magtrabaho. Para takpan ang lumambot na laman ng mga patay na hipon. At ang umaalingasaw nitong lansa, walang habas mong dinadagdagan ng mga industrial na pampaanghang at sangkatutak na kemikal na pampalasa. Pinamamanhid mo ang mga dila ng mga customer para hindi nila malasahan na bulok ang hipon. Dati, inisip ko na lang na matagal ka ng tauhan ng tatay ko. Kaya binigyan kita ng respeto at pagkakataong magbago. Pero imbes na tumino ka, ang kapal pa ng mukha mong bantaan ako para lang taasan ang sahod mo. At humihingi ka pa ng share sa negosyo. Pakinggan mo to, Tabang Liu. Kahit na isara ko pa ang restaurant na to, hindi ako kikita mula sa ganyang kawalang hiyaan at maruming pera. Naipadala ko na ang pera sa account mo. Bitbitin mo na yung mga kemikal mo at lumayas ka na pumunta sa tapat sa Juxianj. Doon mo ipakita ang tinatawag mong talento. Sana nga may malason kayong tao sa lalong madaling panahon. Magsara na sana kayo. Sige lang. Ikaw talagang Jiang Yu ka. Lumalaki na iyang ulo mo ha. Humanda ka sakin. Kung wala ang mga timpla ko, kahit aso hindi kakainin yang mga basurang hipon mo na pinakuluan lang sa tubig. Diyan lang ako sa tapat, panonoorin kitang bumagsak. Mga pre, tara na.
Uy, boss. Umalis na po ang head chef. Paano na po yung mahigit 100 lamesa sa labas? Ano bang ibig sabihin nito? Ilalabas pa ba yung pagkain o hindi na? Ibalik ang bayad namin, ilabas nyo rito ang boss nyo. Halos 2 oras na kaming naghihintay ah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jiang Yu, ang may-ari ng Haiji Restaurant. Humihingi po ako ng paumanhin na ipaalam sa inyo na kanina lang ay may natuklasan po kami sa kusina na isang batch ng mga hipon na bagsak sa kalidad at mga patay na delikado sa kalusugan ninyo. Kaya naman po sinisante ko na agad ang head chef namin para po sa kaligtasan ninyo. Ang mga order nyo po ngayong gabi ay hindi na po namin maaaring lutuin pa. Alam ko pong naabala namin ang mahalaga ninyong oras at ako po ang may kasalanan. Kaya naman po lahat ng nandito ngayon, nakakain naman po kayo o hindi pa isiniserve ang pagkain, ay ililibre na po namin. Wala na po kayong babayaran. At hindi lang po iyan, mula mismo sa sarili kong bulsa. Papalitan ko po ang abala sa bawat lamesa ng isang kahon ng malamig na serbesa na pwede ninyong iwi at inumin. Kung ganyan naman pala ang sinasabi ng boss nila, tara na, umuwi na tayo. Huwag na lang tayong babalik dito sa susunod. Hahaha. Sabi ko na nga ba eh. Wala pang ilang araw na wala ako, panigurado bagsak na yan. Hahaha. Huy. Boss Wang, bukas ng alas 6 ng umaga, padalhan mo ako ng 500 kilong premium na buhay na hipon. Kapag may namatay kahit isa, hindi ko tatanggapin yan. Mula ngayon, ganyang dami ang S-deliver mo araw-araw, at gusto ko pinakamataas na kalidad. Mang Chen, ipadala mo sa akin ang pinaka-espesyal mong Sichuan peppercorn, ang purong Argentine chili, pati na ang pinakakalidad mong star anise, at cinnamon. Padalhan mo ako ng tig 100 kilo nito. Ipa-express delivery mo na naka-cold chain. Na-transfer ko na ang bayad sa alipay mo. Mang Li, dalhin mo yung tricycle mo rito sa kusina ng Haiji. Dito, may mahigit 10 malalaking drum na puno ng artipisyal na pampalasa. Dalhin mo lahat yan sa dump site at ipatapon. Ayokong makita ang mga nakakadiring yan dito. Simula bukas, ipapaalam ko sa lahat ng tao sa kaling ito kung ano talaga ang lasa ng totoong crawfish. Ang tunay at pinakamasarap na lasa na hindi kailangan ng kahit na anong peking pampalasa. Ipapakita ko kung paano sila ilampaso. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Buong gabi, kasama ko si Aling Lina tagahugas ng pinggan, at nilinis namin ang buong kusina hanggang sa kasulok-sulukan. Madam, tapos ko na pong punasan ang mga counter. 2 beses ko na rin pong nabanlawan ang sahig. Naku, parang hindi ko na maiunat itong likod ko sa sobrang pagod. Maraming salamat po sa pagod nyo, Aling Li. Umuwi na muna po kayo at matulog. Bumalik na lang po kayo ng alas 3 ng hapon. Madam, kayo na lang po mag-isa rito. Hindi pa po ba kayo uwi para magpahinga? Hihintayin ko pa po yung mga delivery. Alas 6 darating yung mga buhay na hipon. Kailangan ko pong suriin mismo yung mga yon. Madam, manang-mana po kayo sa tatay nyo. Pareho kayong matigas ang ulo. Pa, napalayas ko na po ang salot na iyon. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko hahayaang ang restaurant nyo masira lang sa kamay ng mga walang hiyang taong iyon. Naku po, Boss Jiang. Balak niyo po bang ubusin ang laman ng buong kusina? Hindi po pwedeng itira ang mga nakakalasong kemikal na yan. Mang Li, pasensya na po sa abala at naparito pa kayo. Tritriplehin ko po ang bayad ko sa inyo para sa delivery. Abay, tingnan mo nga naman, hindi ba't si Boss Jiang ito? Ang aga-aga ay nagtatapon ka na yata ng pera. Jiang Yu, nabalitaan kong pinalayas mo raw lahat ng customer mo kagabi ah. Inilibre niya ang lahat ng nandito. Kung buhay lang ang tatay mo at makita kung paano mo nilulustay ang pera. Siguradong babangon yon sa hukay sa sobrang galit. Ano bang iniisip mo ah? Itinapon mong lahat ang sikreto kong pampalasa. Ano, balak mong pakainin ng hipong nilagalang sa tubig ang mga customer natin ngayong gabi. Bossing, bakit hindi ka kaya lumapit dito ngayon? At lumuhod ka sa harap ni Chef Liu. Humingi ka ng tawad.
Baka sakaling gumanda ang timpla niya, at maambunan ka pa ng kaunti sa tirang sabaw namin. Para naman makatikim ka ng totoong lasa. Hahaha. Ha! Bossing. Yung in-order mong 500 kilong pinakasariwang hipon, kumpleto lahat. Nasa sasakyan na lahat. Boss Jeng, dumating na ang special express delivery ni Chongchen mula Sichuan. Pakicheck na po ng mga ito. Madam, itong primera klaseng paminta, higit 100 piso ang kada kilo. Ang puhunan natin sa sariwang hipon na ito ay 38 piso. Yung binibili noon ng matabang siliw, 8 piso lang ang kada kilo. Idagdag mo pa itong purong mantika ng baka. Halos 4 na beses na ang inilaki ng puhunan natin, Jiang Yu. Nasisiraan ka na ba ng bait? Simpleng karinderya lang tayo, pero bumibili ka ng ganyan kamahal na mga sangkap. Akala mo ba nagtatayo ka ng Michelin star na restaurant Sa mga kumakain ng midnight snack dito, sa tingin mo ba malalasahan nila ang pinagkaiba? Basta matapang ang lasa. At pwedeng isabay sa pag-inom ng serbesa, ayos na sa kanila yon. Sa pag-aksaya mong ito ng pera, sinisiguro kong malulugi ka hanggang sa wala kang matira kahit sa lawal. Hahaha. May isang sinabi ang matabang siliw na mali. Ang mga kumakain sa karinderya, hindi ibig sabihing hindi nila alam ang pinagkaiba ng masarap sa hindi. Ang kaso lang, wala lang talaga silang pagkakataon na makatikim ng totoong masarap na pagkain. Diyos ko po. Kalahating buhay ko ang iginugol ko sa kusina. Pero ngayon lang ako nakaamoy ng ganito kabangong pampalasa. Sa amoy pa lang, pakiramdam ko na himasmasan ang buong pag-iisip ko. Susunod naman natin ang garlic sauce. Ito ang tinatawag na golden garlic. Silver garlic at hilaw na bawang. Ginto, pilak at hilaw. 3 uri ng bawang na pinagsama sa iisang pampalasa. Buhayin niyo ang mga dugo niyo. Ngayong araw, ang ating Juxianj. Agawin natin ang lahat ng customer ng nasa tapat. Ipaparanas natin sa kanila kung ano ang tunay na sikretong timpla. Binuksan ni Tita Lee ang mga takip ng 2 malalaking kaldero. Lanan. Anong amoy yon? Grabe, ang bango naman. Sobrang sarap naman ng amoy na to. Kung ikukumpara sa amoy na to, bakit parang amoy plastic yung galing sa kabila? Puro pasiklab lang yan. Aanhin mo ang magagandang sangkap. Kung ganyan naman kamahal ang isang platong hipon, sinong ordinaryong tao ang bibili niyan? Maghintay na lang silang magsara. Ang totoong labanan ng sarap ay ngayon pa lang magsisimula. Sa unang gabi ng aming muling pagbubukas, tinuruan ako ng realidad ng isang matinding leksyon. Hindi maitatanggi na ang kaldero ko ng purong taba ng baka at mga mamahaling paminta na pinakuluan para maging sabaw ay talagang nakakapang-akit ang bango. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, sa labas ng aming pwesto, sunod-sunod na napuno ang 70 hanggang 80 mesa ng mga customer na naakit sa amoy. Tuwang-tuwa si Tita Lee at nagniningning ang kanyang mga mata habang bitbit ang menu at palipat-lipat sa mga mesa. Pero ang kasayahang ito ay hindi man lang umabot ng 20 minuto. Ate, mali ba ang print ng menu nyo? 178 ang isang order ng maanghang na hipon. Nung nandito pa si Mang Liu, 78 lang ito. Na, pati yung may bawang, 188 din. Nang-hold up ba kayo? Tignan nyo yung kabilang kainan. May promo sila ngayon dahil opening. Bili ng 1 kilo, may libre pang kalahating kilo. 88 lang ang isang order doon. Tara na, kain lang kayo at uminom ng mabuti. Sulitin nyo ang kain ngayon. Makinig po kayo, gumamit kami ng pinakasariwa at pinakamataas na kalidad ng mga hipon. Kasama ang mga purong natural na pampalasa at taba ng baka. Maingat namin itong pinakuluan at tinimpla ng mano-mano. At wala kaming nilagay ni isang patak ng artipisyal na pampalasa. Malaki talaga ang puhunan namin sa mga sangkap. Kaya ang sarap nito ay talagang karapat-dapat sa presyo. Sige, bigyan mo nga ako ng isang order niyan. Gusto ko matikman. Kung anong klaseng hipon tong nagkakahalaga ng 178. Ano ba naman to?
Boss Jiang, mukhang ang malinis itong mga hipon mo. Pero parang may mali sa lasa eh. Hindi masyadong matapang, walang sipa. Pagsubo mo, hindi man lang nakakapaso sa dila. Matatawag ba talagang maanghang na crawfish to? Na, kahit na medyo sablay yung si Tabang Liu bilang tao, hindi mo naman matatawaran ang galing niyang magluto. Tama, dati, yung nilulutong hipon ni Tabang Liu. Isang kagat mo lang, pagpapawisan ka na agad sa anghang. Habang kinakain mo, lalo kang naadik. Sabayan mo pa ng malamig na beer, ang sarap sa pakiramdam. Masyadong matabang ang timpla mo, wala yung sipa na umaakyat hanggang utak. Ito ang pinaka nakakatakot sa paggamit ng mga artipisyal na pampalasa. Yung mga kemikal na pampaanghang at pampabango. Ang mga sintetikong kemikal na to ay parang droga na tuluyang sisira sa panlasa ng mga kumakain. Kaya naghahanap-hanap sila ng sobra sa matapang na lasa. Kapag nasanay na ang dila ng isang tao sa mga artipisyal na lasa, at bigla silang nakatikim ng purong natural at masarap na pagkain. Ang unang reaksyon nila ay hindi pagkamangha. Iisipin nilang walang lasa at walang sipa. Naku, hayaan mo na nga, wala man lang lasa. Tara, doon na lang tayo sa tapat kumain, kina Tabang Liu. May diskwento pa raw sila ngayon. Hahaha. Ang galing sa pagluluto, hindi nabibili yan kahit gaano pa kamahal ang mga sangkap na gamitin mo. Kung hindi mo alam ang panlasa ng masa, nararapat lang na magsara ka. Maraming salamat sa lahat ng mga bago at dati ng suki sa pagtangkilik. Dito lang sa Juxian matitikman ang tunay at klasikong lasa. Boss, hindi ba alam ng mga taong to kung ano ang masarap at hindi? Puro mamahaling sangkap ang ginagamit natin. Bakit hindi nila malasahan yon? Tita Lee, kalma lang kayo. Ang mga taong malala na ang sakit, hindi ka agad pwedeng bigyan ng matapang na gamot. Kung minsan, mas pinipili ang mga peking bagay kaysa sa totoo, dahil hindi pa nakikita ng nakakarami ang totoong halaga nito. Hayaan lang muna natin at tingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Sa sumunod na 3 araw, sobrang tumal talaga ng benta sa pwesto. Ang 500 kilong buhay na hipon na hinahanda ko araw-araw. Wala pang 50 kilo ang nabebenta. Ang mga natitira, para masiguradong sariwa pa rin. Mas gusto ko pang ipabalot kay Tita Lee, para ipamigay sa mga kapitbahay, at hindi ko pinapaabot ng magdamag. Lalo pang lumakas ang pang-aasar ng kabilang pwesto. Palihim akong pinagtatawanan ng lahat ng nagtitinda sa buong kalye. Akong si Jiang Yu, na isa raw akong gastadora, at sinira ang isang napakagandang pinagkakakitaan. Dumating ang pagbabago noong dapit hapon ng ika-4 na araw. Ano ba namang amoy to? Parang mumurahing chili extra. Amoy pa lang, nakakasikmura na. Pering Lee, dinala mo ba ako rito para mag-midnight snack o para patayin ako? Balita ko kasi sumisikat daw ang kainang ito ngayon, di ba? Ay, may isa pa roong kainan sa tapat, ang Haiji. Mukhang malinis at hindi gaanong marami ang tao. Subukan kaya natin doon. Alam ng lahat ng nasa negosyo ng pagkain na ang sinumang may lakas ng loob na gawing open kitchen ang kusina nila, lalo na sa pagluluto ng crayfish na pinakamadaling pamahaya ng dumi, ay pwedeng baliw ang may-ari o kaya naman ay may sobrang taas na kumpiyansa sa sarili. Boss, isang order ng maanghang at isang garlic flavor. 2 order din ng noodles. Sige po, sandali lang. Walang maasim na amoy ng artificial na garlic extra. Wala rin yung nakakapasong amoy ng hilaw na bawang para lang takpan ang panis na sangkap. Yung linamnam ng twisted na bawang, ang tamis ng puting bawang, at ang kagat ng hilaw na bawang. Lasang-lasa mo ang bawat layer. Ang perpekto ng pagkaluto, ang sarap ng hipon. Pare, tama na yan, kumain na tayo. Grabe, ang sarap. Ikaw si Boss Jiang, di ba? Hahaha, sabi ng iba baliw ka raw. At sinira mo ang magandang negosyo mo. Pero sasabihin ko sa'yo ngayon, sa buong syudad, wala nang tatalo pa sa pwesto mo. Bihira ang may lakas ng loob na sa isang night market stall ay gumagamit ng pinakamataas na kalidad ng natural na pampalasa at grade na sariwang hipon. Hindi ka lang matapang, may konsensya ka pa. Huwag kang mag-alala, sagot na ni Kuya Tang ang bayad sa pagkain na to. Ang galante naman ni Kuya Tang. Sana nga po magdilang anghel kayo. 416 lahat, ice can po ba o cash? Nang agawin ng mga artipisyal na kemikal ang ating panlasa, nang takpan ng matapang na artipisyal na anghang ang bantot ng mga patay na hipon, tila nakalimutan na natin ang crawfish.
Ang orihinal nitong linamnam at tamis. Ngayong gabi, sa harap ng malinaw na salaming kusina ng Haiji Food Stall, muli kong nahanap ang matagal nang nawalang dignidad na ito sa pagkain. 178 yuan kada order. Mahal ba? Kapag nakatikim ka na ng mga gawa sa patay na hipon at kemikal, na magpapatay sa iyo ng 3 araw na sunod-sunod, ay may isip mo ang dignidad na kapalit ng murang pagkain. May intindihan mo na ang 178 yuan na ito ay pambayad sa kaluluwa ng mga dekalidad na sangkap. At higit sa lahat, Sa kalusugan mo, ang artikulong ito ay parang isang malakas na bomba na direktang yumanig sa mga mayayaman ng lungsod at gumawa ng matinding ingay sa komunidad ng mga mahilig sa pagkain. Ang mga biktima ng maruming mantika at mga kemikal na pampalasa na nagdusa ng matindi, mga doktor na hindi man lang naglalakas loob na kumain sa mga night market, mga profesional, buntis, at fitness coaches, ay sunod-sunod na ibinahagi ito. Uy, boss. Boss, lumabas ho kayo at tingnan nyo bilis. Ang tunay na matinding ganti ay formal nang mag-umpisa ngayon. Ang artikulo na iyon ni Kuya Tang ay parang pusporong itinapon sa tuyong kahoy. Sa loob lamang ng maikling 3 araw, ang aking Haiji Food Stall ay naging paboritong tambayan ng mga mahilig kumain sa buong lungsod. Bago pa man mag-alas 4 ng hapon araw-araw, ay napakahaba na ng pila sa labas. Ang araw-araw na benta, mula sa ilang libong piso noon ng si Liu Paozi pa ang nandito, ay biglang lumobo ng mahigit 30,000. Talagang gagawa ng desperadong paraan ang taong gipit. Kaya maaga pa lang ay naglagay na ako sa mismong harap ng pinto ng tindahan, sa kusina at sa mga madidilim na sulok ng eskinita sa likod, ng 4 na high-definition na 4K camera na may night vision, na nakatutok sa lahat ng anggulo. Mga katropa, ngayong araw, isasama kayo ni Kuya Aaron Fist para mag-booking ng panloloko. dito sa pinakasikat na trending na kainan sa buong syudad, huwag kayong magpaloko sa pa-open kitchen, kuno ng tindahang ito. Puro kayabangan lang ang salamin na yan. Pinagmamalaki pa nilang gumagamit daw sila ng mamahaling buhay na hipon. Palabas lang yan para paniwalain kayo. Isang malaking scam. Hoy, anong kalokohan iyang pinagsasasabi mo? Araw-araw kaming bumibili ng sariwa at buhay na. Mga hipon, Danny. Ako nagsasalita ng kalokohan, itaas mo yung bitbit mo para makita ng lahat. Mga katropa, tingnan niyong mabuti. Ito mismong mga to ang nakuha ko kanina sa likod ng tindahang ito. Sa may eskinita, sa tabi ng basurahan. Sarili kong mga kamay ang humalukay nito. Ganitong klasing basura ang ginagamit nila. Tapos ibebenta sa inyo ng 178 piso bawat order. Ngayong araw, formal ko silang inireklamo. Nandito rin mismo ang mga otoridad. Dapat ipasara ang manlolokong tindahang ito. Kayo po si Boss Jiang, tama ba? Nakatanggap kami ng reklamo mula sa isang concerned citizen. Kailangan naming magsagawa ng biglaang inspeksyon ngayon sa inyong kusina. Pati na rin sa mga sangkap at panimplan nyo. Sana po ay makipagtulungan kayo. Halatang-halata naman na itong Kuya Aaron Fist na ito at ang mga patay na hipon na dala niya ay gawa-gawa lang niyang lahat para sumikat. Walang problema, sir. Buong-buo akong makikipagtulungan sa inspeksyon ninyo. Pero bago ninyo pasukin ang kusina ko, gusto ko munang imbitahan kayong manood ng isang magandang palabas. Anong mapapatunayan yan? Kahit sino pa ang nagtapon yan, sa likuran pa rin ng tindahan mo nakita yan. Sa likuran nga ng tindahan ko nakita. Pero hindi man lang nakapasok ang mga yan sa loob ng pinto ko. Lalo namang hindi nakapasok sa mga lutuan ko. Mga sir, gawa sa salamin at kitang-kita ang buong kusina ko. Walang kahit anong tagong sulok dito. Pwede na po kayong pumasok ngayon para mag-inspeksyon. Mga katropa, ichi-check natin ang mga freezer niya ngayon din. Siguradong may mga itinatago pang patay na hipon dyan. Anak ng, napakalinis naman ng mga hipong ito. Ito ang araw-araw kong. Heto ang resibong may tatak mula sa pinakamalaking supplier ng seafood dito. 38 yuan kada kalahating kilo na premium at buhay na hipon. Araw-araw, saktong alas 5 ng umaga dinedeliver yan sa cold chain. May GVT code pa yan para matrace nyo.
Ito naman ang mga dahong pao paminta na galing pang Sichuan. Mga Argentiao na sili, pati ang certificate ng higit 20 klase ng natural na pampalasa. At ang waybill ng courier. Dito sa food stall ko, ni Jiang Yu, wala ni isang patak ng artipisyal na kemikal. Wala ni isang patay na hipon. Bawat sentimong puhunan namin ay malinaw na ginagastos sa mga dekalidad na sangkap. Boss Jiang, ang mga sangkap at pampalasa mo ay pasadong-pasado. Sa food safety standards, hindi lang pasado, kundi napakalinis din ng buong kusina mo. Napakagaling naman talaga ng lady boss natin. 38 yuan kaya kada kalahating kilo ang mga grade na buhay na hipon na yan. Kaya pala 78 yuan ang isang order. Nakakatawa, epic fail ang fake reviewer na to. Halata namang kalaban sa negosyo ang nagtapon ng patay na hipon sa gitna ng gabi. Para i-frame up sila, kitang-kita kaya sa SEE. Pakisend ng address. Kahit kailangan ko pang lumipad, pupunta ako dyan mamayang gabi para kumain. Boss Jiang, binabati kita. Ang linis ng lugar ninyo, dapat talaga kaming matuto sa inyo. Sira na ang Juxianch ko. Ang galing talaga. Mga kasama, ang pinakamagandang ganti sa paninira ay hindi ang pakikipagtalo, kundi ang ilabas ang katotohanan sa liwanag. Simula ngayong araw, maglalagay ako sa labas nitong glass wall ng 100 pulgadang malaking screen. At magla-live stream ako. 24 na oras na walang patid para mapanood nyo. Hindi lang ang paghugas ng hipon. Ipapakita ko rin ang paggawa ng sabaw at pampalasa. Kung anong paminta at mantika ang gamit ko. Kung paano ito lutuin at paano i-serve. Para mabantayan ako ng buong internet ng 360 degrees. Akong si Jiang Yu ay sumusumpa dito. Ang Haiji Food Stall. Basta't may napatunayan kayong isang order na gawa sa patay na hipon, o kahit isang patak lang ng maruming mantika ang gamit namin. Magbabayad ako ng 100,000 on the spot, at sisirain ko mismo ang tindahang ito at magsasara kami agad. Siguro, hindi talaga maiintindihan ni Liu Pangzi. Sa panahong ito na puro kemikal at peking pampalasa ang ginagamit. At palaging nag-aalala ang mga tao sa kaligtasan ng kinakain nila. Ang pagiging sobrang tapat at paggamit ng tunay na sangkap. Ang pinakamagandang klase ng marketing. Ang planadong paninira niya online. Hindi lang sumablay na sirain ako, kundi siya pa mismo ang nagtulak sa akin. Pataas sa pinakamatagumpay na pwesto sa buong food industry dito sa lugar namin. Ang nakakatawang peking exposed live stream na iyon ay naging tulay lang para mas makilala ang Haiji Food Store. Sa sumunod na 7 araw, ang 800 kilong order ng sariwang hipon araw-araw ay laging ubos na bago pa man mag-alas 9 ng gabi. Dito sa lungsod na punong-puno ng takot. Sa mga kinakain nila, ang walang tagong pagluluto ang naging sikreto para mag-viral kami ng husto. Boss, paano na to? Ikaw lang mag-isang nagluluto. Baka bumigay na iyang mga braso mo. Gusto mo bang pumunta na tayo agad sa agency para mag-hire ng magaling na chef kahit malaki pa bayad? Anong magaling na chef ang sinasabi mo? Tita Lee, simula ngayong araw, hindi ka na maghugas ng pinggan. Simula ngayon, ikaw na ang head chef ng tindahang ito. Ako, hindi ko kaya yan. Boss, wag ka namang magbiro ng ganyan. Konti lang ang alam kong basahin. At kalahating buhay ko na ang ginugol ko lang sa likod ng kusina. Tagahugas lang ng pinggan at tagahiwa ng gulay ang tadhana ko. Paano naman ako naging marunong magluto ng crawfish? Paano kung magkamali ako ng luto? Masisira ang lahat. Hindi ko kailangang marunong kang magluto. Ang kailangan ko lang, marunong kang tumingin sa orasan. Noong panahon ng tatay ko, ang pagluluto ay puro tantya-tantya lang. Ang pag-asa sa karanasan ang nagbigay kay Liu Pangzi at sa mga tulad niya ng lakas ng loob na kontrolin ang mga boss nila. Pero ngayon, papalitan ko ng eksaktong datos at sukat ang karanasan na yon. Ang eksaktong formula at timpla ng mga pampalasa. Inilagay ko na sa mga plastic seal at binalot ko ang lahat ng nakabase sa eksaktong gramo. Isang pakete kada palayok ang ilagay mo, hindi ka magkakamali. Hindi mo na kailangang maging eksperto sa pagtimpla ng apoy. Kailangan mo lang maging parang robot na susundin ng mahigpit ang gramo at oras na binigay ko sa'yo. At gawin ang lahat ng sunod-sunod. Ang ipinagmamalaking monopolyo sa recipe ni Tabang Liu ay walang kwenta rito sa akin.
Basta't marunong magbilang. Kaya kong palutuin ang 10,000 tao ng pare-pareho ang lasa. Unang hakbang, magsali ng 500 mililitro ng beef talo sa 2 baso. Ilagay ang induction cooker sa level 8 para painitin. Pangalawang hakbang, i-press ang stopwatch. Igisa ang sibuyas, luya at bawang. Pagsapit ng eksaktong 45 segundo, hanguin mo agad. Pangatlong hakbang, ibuhos ang chili packet at igisa ng 70 segundo. Ibuhos ang Sichuan peppercorn packet tea at igisa ng 30 segundo. Lagyan ng 2 litro ng sabaw. Chef Lee, binabati kita, master ka na, ako. Nakuha ko rin ang tamang luto. Hindi ba't nagyabang ka pa sa akin na siguradong babagsak si Jiang Yu kapag wala ka? Tingnan mo nga yung nasa tapat. Ang haba ng pila nila hanggang sa kalsada na. Tapos tingnan mo naman tong kinita natin ngayong gabi. Pambayad ng kuryente, hindi man lang aabot. Doble ang ginastos ko para lang makuha ka. Hindi para tumayo ka lang dyan na parang rebulto. Kapag hindi pa tumaas ang benta natin bukas. Layas na kayong lahat kasama ng mga basurang estudyante mo. Chef, ano nang gagawin natin yan? Ang tapang ng amoy mula sa tindahan ni Jiang Yu. Lahat ng mga customer, nahahatak papunta sa kanila. Bumili na rin kaya tayo ng mas magagandang pampalasa. Kalokohan, anong silbi niyan? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang mga dekalidad na pampalasa? Sinasaid na nga ng boss natin ang porsyento ng kita natin. Saan tayo kukuha ng pambili? Kulang pa ba mo ang amoy? Sige. Yung nagbebenta ng mga patay na hipon sa bilihan ng seafood na si Lausi, tawagan mo siya agad. Sabihin mo sa kanya na lahat ng umaalingasaw at hindi mabentang patay na hipon ay bibilhin natin ng 5 yuan kada kilo at ipahatid niya kamo lahat dito. Hindi ba't mataas na benta ang gusto ng boss natin? Pwes, bukas, makikipagyera tayo sa presyuhan. 58 yuan lang para sa eat all you can. Boss, sobrang dami naman ng artipisyal na pampalasa nito. Tapos hinaluan pa ng mga bulok na patay na hipon. Kapag nagkasakit ang mga customer, baka may mamatay dahil dito. Manahimik ka nga. Mahigit 10 taon ko na tong ginagawa, wala pa naman akong napapatay sa luto ko. Basta't sobrang anghang ng timpla, doblehin ang artipisyal na pampalasa. Sino namang gago ang makakahalata na patay na hipon to, ha? Kahit nasa kabilang kalsada pa, amoy na amoy ko pa rin yung masangsang at bulok na amoy na yon. Nakakasa na ang baril, at sila na mismo ang kumalabit sa gatilyo. Medyo kakaiba ang lasa ng hipon na to ah. Di ko may paliwanag, parang hindi na kasi siya sariwa, tapos sobrang tapang pa ng anghang. Sumasakit na ang sikmura ko sa sobrang anghang. Hayaan mo na yan, 58 yuan lang eat all you can na, ano pa bang aasahan mo? Kumain ka na lang ng marami para sulit ang binayad natin. Masama talaga pakiramdam ng sikmura ko. Baka sira na ang hipon na to. Wala yan, kung ano-ano namang naiisip mo. Masyado ka lang kasing mabilis kumain. Oh, heto, uminom ka muna ng beer para bumabayan. Ano naman kung mamahalin ang sangkap ng ibang restaurant dyan? Hindi naman afford ng mga ordinaryong tao. Hanggang tingin lang sila, habang dito sa Xuxian Restaurant, 58 yuan lang, eat all you can na. Ito ang tunay na pangmasa. Madam, tignan niyo po itong makapal ang mukha na si Tabatsoy na Liu. Nag-post pa sa social media ng may mga pasaring. Sinasabi pang hindi raw afford ng mga ordinaryong tao ang restaurant natin. Eat all you can daw sa halagang 58 yuan. Tita Lee, hulaan niyo kung anong klaseng hipon ang ginagamit niya. Ano pa nga ba? Siyempre, mga patay na hipon yan. Yung puhunan pa lang sa mga buhay na hipon, sobra na sa 58 yuan. Hindi lang patay na hipon yan. Tignan nyo yung kulay ng sabaw nila, sobrang pula. Hindi na normal ang pagkapula. Ang chili oil na galing sa mga natural na rekado ay malinaw at kumikinang. Malalim ang pagkapula. Yung sa kanya, parang nangingitim at malabo ang pagkapula. Yung ginamit nilang artificial na pampalasa at chili extra ay nasa 3 beses ang dami kumpara sa normal na sukat. Sa ganyang katapang na mga kemikal, masyadong matapang iyan sa sikmura at bituka ng mga kakain dyan. Tita Lee, maniwala kayo sa kin, wala pang 3 araw. Siguradong magkakaproblema ang tindahan niya. Sinasabi mo bang may magkakasakit sa pagkain dyan?
Tabang Liu, akala mo ba maililigtas ka ng pababaan ng presyo? Hinuhukay mo lang ang sarili mong libingan. Kapag nasira na ang tiyan ng mga customer na iyan, kapag pinuntahan ka na ng mga otoridad, saka mo maiintindihan na may mga limitasyong hindi mo dapat sinagad. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit ng tiyan ko, parang pinipilipit ang bituka ko. Ako rin, siguradong may sira ang mga hipon na to. Ilang taon na akong kumakain ng crawfish. Pero ngayon lang ako nagkaganito. Manloloko ang tindahang to, hindi na ako babalik dito. Nasisira ang tiyan ko. Huwag niyo nang kainin, sira ang mga iyan. Parang nakalunok ako ng apoy. Umaapoy mula tiyan hanggang lalamunan ko. Mga boss, huwag muna kayong umalis. Hindi ba masarap? Papalutuan ko ng bago sa kusina. Magpaliwanag ka nga, anong nangyayari rito? Hindi ko rin alam. Baka hindi lang masyadong sariwa ang mga hipon ngayon. Hindi lang sariwa, bumili ka ng mga patay na hipon sa halagang 5 piso kada kilo. Tapos sasabihin mong hindi lang masyadong sariwa. Tabang Liu, sinasabi ko sa'yo, kapag may nagreklamo dahil nalason sila, soluhin mo ang problema. Huwag mo akong idamay. Jian Yu, akala mo ba nanalo ka na? Humanda ka sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. Chef, hindi ba masyadong marami na tong pampalasa? Kahapon pa may nagrereklamo na nahihilo raw sila pagkakain. Wala kang alam. Kung hindi natin tatapangan ang timpla, paano natin tatalunin ang kalaban sa tapat? Tumahimik ka na lang at magtrabaho. Anong nangyayari sa iyo? Ayos ka lang ba? Dalhin niyo ako sa ospital. Ako rin. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang loob ko. Diyos ko. Sabi ng aba walang kwenta, yung 58 pisong eat all you can. Lason ang lecheng pagkain na to. Nakakatakot. Buti na lang hindi ako nagpadala sa mura at hindi ako kumain sa kanila ngayon. Ngayon ang ikatlong araw simula nang maglabas si Tabang Liu ng 58 yuan. Para sa kanyang eat all you can na price war. Para bawiin ang mga customer na nahatak ko. Tuluyan ng nabaliw si Tabang Liu, ang napakababang presyong iyon, at ang matapang at nakakalasong amoy at pampalasang iyon, ay panandali ang nakahatak ng mga customer na gusto lang makamura. Malawakang food poisoning. Ito ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakamamatay na trahedya sa industriya ng pagkain. Pero hindi na sila mailigtas. 3 taong gulang pa lang ang anak ko, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Ako. Ilegal na paggamit ng mga ipinagbabawal na kemikal at additives. Paggamit ng mga panis at sirang sangkap na nagdulot ng malalang food poisoning. Ipasara agad ang lugar na ito. Dalhin ang in-charge para imbestigahan. Base sa aming inspeksyon, ang restaurant na Juxianje ay nasasangkot sa ilegal na paggamit ng mga ipinagbabawal na kemikal at paggamit ng mga panis na sangkap na nagdulot ng food poisoning sa maraming customer. Ayon sa batas ng food safety, ipapasara na ngayon ang tindahang ito at dadalhin ang mga responsable dito para imbestigahan. Umayos ka. Hindi ako ang may gawa nito, kundi si Tabang Liu. Siya ang bumili ng mga patay na hipon na yon sa kanyang. Mga pampalasang yon, wala akong kinalaman dyan. Mas mapagkakatiwalaan talaga ang Haiji. Tingnan mo naman ang kusina nila. Transparent, kitang-kita mo lahat sa loob. Totoo yan. Simula ngayon, ang mga tindahang takot magpakita ng buong kusina nila. Kahit ilibre pa nila ako, hindi na ako kakain doon. Ilabas niyo lang ang mga order. Huwag niyong pansinin ang nangyayari sa labas. Pa, nakita mo ba? Bumagsak na ang Juxianje. Tapos na si Tabang Liu. Pero simula pa lang ito. Boss Jiang, yung Juxianje. Nabaliw na yung kalbong boss doon. Ibinintang niya sa akin ang lahat ng kasalanan. Sabi niya, ako raw ang nagpuslit ng mga patay na hipon at mga pampalasa. Hindi lang mga gastusin sa ospital ang pinapabayaran niya sa akin. Ay dedemanda pa raw niya ako. Pinapabayaran din niya ang lahat ng lugi sa pwesto niya. Bossing, katapusan ko na po. Sirang-sira na talaga ang buhay ko. Na-freeze na ang lahat ng pera ko sa bangko. Pati ang bahay na tinitirhan namin, kukunin na ng korte. Tapos, anong pakialam ko dyan?
Boss Jiang, nagmamakaawa po ako sa inyo, patawarin niyo na po sana ako sa mga katangahan ko. Tulungan niyo naman po ako, may binubuhay akong pamilya, mga magulang ko at maliliit na anak. Sa akin lang umaasa ang buong pamilya ko para makakain. 10 taon po akong nagsilbi sa ilalim ng tatay niyo. Wala man po akong malaking naiambag, nagpakapagod naman po ako para sa inyo, di ba? Alang-alang na lang po sana sa tatay niyo. Bigyan niyo naman po ako ng pagkakataong makabawi. Maawa po kayo sa akin. Hindi ko na po hihilingin doblehin ang sweldo ko. Tanggapin niyo na po ulit ako. Hindi na rin po ako hihingi ng porsyento sa kita. Magiging helper niyo na lang po ako. Gagawin ko kahit anong utos niyo. Basta pakainin niyo lang po ako ng 2 beses sa isang araw. Kahit magkano na lang po ang isweldo niyo sa akin. Basta maitawid ko lang po ang pamilya ko. Pangako, magtatrabaho na po ako ng maayos. Hindi na po ako sasagot-sagot sa inyo, Tabang Liu. Siguro, mali ang intindi mo sa salitang husay sa pagluluto. Buksan mong maigi ang mga mata mo at tingnan mo to. Nakikita mo ba to? Dito sa kusina ko, hindi kailangan ng 10 taong karanasan para lang magluto ng base sauce. At mas lalong hindi ko kailangan ang marumi mong sikretong recipe. Basta nandito ang ECOE, manual ko na eksakto ang bawat gramo. Kahit yung matandang tagahugas lang ng pinggan ang magluto. Mas masarap pa rin kaysa sa mga iniluluto mong puro nakakalasong kemikal. Ng 10,000 beses. Boss Jiang, kahit hindi na po ako magluto, malakas po ako. Ako na po ang maghuhugas ng mga kaldero. Ako na po ang magbabalat ng bawang. Parang awa nyo na, bigyan nyo po ako ng pagkakakitaan, Liu. Taba, ang bawang ko, hinuhugasan ng mabuti sa malinis na tubig at dumadaan sa 3 proseso. Dapat malinis na malinis ang isinusubo ng mga customer natin. Walang puwang sa kawali ko ang mga peking kemikal. At lalong walang puwang dito sa kusina ko. Ang isang salot na kasing dumi ng ugali mo. Ang mga kamay mong walang alam kundi magbuhos ng artipisyal na pampalasa. Mga kamay na nanloloko lang ng customer. Sobrang dumi. Kahit maghugas ng bawang ko, hindi ka karapat-dapat. Tita Lee, tumawag ka ng 2 gwardya. Ipatapon mo ang basurang ito sa labas para hindi na makaabala sa negosyo natin. Wala na ang salot. Ngayon, oras na para palagi ng todo ang negosyo. Dito sa pwesto ko, may isang napakakakibang customer na pumupunta nitong mga nakaraang araw. Nasa 35 o 36 na taong gulang siguro siya. Napakagara ng suot na pasadyang polo. At may relo sa pulso na katumbas ng benta nitong karinderya ko. Sa loob ng 1 taon, isang Patek Philippe. 7 sunod-sunod na araw siyang pumunta rito. Hindi siya mukhang ordinaryong kumakain lang. Mas mukha siyang isang seryosong investigador na nagsasagawa ng isang napakatinding pagsusuri sa negosyo ko. Boss Jiang, ako nga pala si Luting. Ang investment director ng Dinhi Capital. Isang buong linggo kong inobserbahan ang pwesto mo. Ang bilis ng pagpapalit mo ng customer. Ang laki ng ginagastos ng bawat isa. At ang nakakagulat na dami ng mga bumabalik dito. Ay maituturing na isang himala sa industriya ng pagkain dito sa atin. Pero hindi yan ang pinaka-nakapabilib sa akin. Ang pinakagusto ko ay ang sistema mong hindi na dumedepende sa isang magaling na kusinero. Tingnan mo itong lumat-lukot-lukot na. Manual mo para sa Haiji. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga tradisyonal na kainan ay ang labis nilang pag-asa sa husay ng nag-isang kusinero. Kapag umalis ang hepe, mag-iba ang timpla at babagsak ang negosyo. Iyang nagsarang Juxianje sa tapat niyo. Ang pinakamagandang halimbawa ng kapalpakan na yan. Pero naiiba ka. Gumamit ka ng modernong ultrasonic cleaning machine para solusyonan ang pagkaantala sa paghuhugas ng mga sangkap. Gumamit ka ng napaka-eksaktong sukat ng mga natural na pampalasa at stopwatch para ang 3 ordinaryong ginang na walang karanasan. Naging parang makina na sa paglabas ng pagkain. Yung crawfish, nakaraniwang nakadepende lang sa diskarte ng kusinero. Nagawa mong sobrang standardized at pang-industriya. At ang mas nakakagulat, ang lasa nito ay umabot pa sa pinakamasarap na level dito sa atin, Boss Jiang. Ang meron ka ngayon ay isang perpektong negosyong napakadaling kopyahin at paramihin. Tignan mo tong kontratang to. Handa ang Dingwei Capital na mag-invest ng 10 milyon, kapalit ng 20% share. Isa lang ang hiling ko. Sa loob ng 1 taon, gamitin mo ang perang to para magtayo ng Haiji sa bawat malaking commercial spot ng buong syudad. Gusto kong kontrolin mo ng buo ang night market natin dito. Bakit, Boss Jiang, mabababa masyado ang offer ko?
Makatarungan ang offer mo, Boss Lu. Pero hindi ko to pwedeng pirmahan. Bakit? Kasi medyo makitid pa ang pananaw mo, Boss Lu. Boss Lu, nakita mo lang kung gaano kaperpekto ang setup ng isang tindahan ko. Kaya gusto mong magtayo ako ng magtayo ng mga branches. Pero naisip mo ba, kung magbubukas tayo ng 50 branch sa buong syudad at ubos tayo ng 10,000 kilong buhay na hipon araw-araw, masisiguro ba natin ang kalidad kung kukuha lang tayo sa iba't ibang supplier? Kapag may nakapasok na patay na hipon kahit sa isang branch lang, o kaya may isang empleyadong tinamad at hindi sinunod ang tamang timpla ng sarsa, pinaghirapan kong itayong reputasyon ng kaligtasan. At perpektong lasa, masisira lang sa isang iglap. Kaya, hindi pagbubukas ng branches ang unahin ko. Sa halip, gagamitin ko ang perang to para magpatayo sa labas ng syudad ng isang napakalinis na central factory para sa pampalasa at cold chain cleaning center para sa mga buhay na hipon. Gusto kong hawakan sa sarili kong mga kamay ang buong supply chain ng mga crawfish natin. Lahat ng mga crawfish, idadaan muna sa industrial ultrasonic cleaning sa center at pagkatapos tanggalin ang mga patay na hipon. Saka lang ay deliver ng malamig at sariwa sa bawat tindahan. Lahat din ng spicy sauce at ang garlic-based sauce ay gagawin sa Central Factory gamit ang sikreto kong recipe at pakukuluan ng maayos gamit ang mga pinakapuro at natural na sangkap. Tapos, iba-vacuum seal ng malinis para ipamigay sa lahat ng branches. Kapag nangyari yun, kahit kawali, hindi nakakailanganin sa mga magiging branch ko. Ang gagawin na lang ng mga tauhan ko, ilalagay ang malilinis at sariwang hipon. Pati ang sauce galing sa main factory. Sa loob ng fully automatic na steamer, pindot lang ng isang buton, 5 minuto lang, pwede ng i-serve. Yan ang tunay na 10,000 branch na iisa ang lasa. Walang-wala silang laban dito. Ang gusto kong gawin ay hindi lang isang simpleng chain ng karinderya. Ang itatayo ko ay isang negosyong gagamit ng mga totoong sangkap at makabagong teknolohiya para baguhin ang pamantayan ng buong industriya ng crayfish. Isang imperyo ng lasa. Magaling, isang imperyo ng lasa. Hahaha. Miss Jiang, binabawi ko na yung maliit na kontratang inalok ko kanina. Bukas ng alas 10 ng umaga, dalhin mo ang business plan mo sa headquarters ng Dinghui Capital. Hindi lang 30 milyon ang ibibigay kong investment. Gagamitin din ng Dinghui ang lahat ng koneksyon namin sa supply chain para siguraduhing matatayo ang central factory mo. Ikinagagalak kong makatrabaho ka, Ding Lu. Ang magulong kalakaran ng grupo ni Fatty Liu ay tuluyan ng tapos. At ang panahon ko, ang panahon ni Jiang Yu, ay ngayon palang nagsisimula. Boss Zhao, masyadong mayabang ang babaeng yan na si Jiang Yu. Ano yung pinaplano niyang central factory at malinis na direct supply? Balak pa niyang palawakin sa lahat ng lugar. Kung mapatunayan niya talagang puro at natural ang mga ginagamit niya, paano na yung mga gawa natin sa murang artificial flavorings? Kanino pa natin ibebenta yon? Lene, isang paslit na nagsimula lang sa paglalako sa bangketa. Nakahawak lang ng kaunting pera galing sa mga investor. Akala mo kaya na niyang sirain ang mga patakaran ng Hongyun Group ko? Magpadala kayo ng tao para imbestigahan ang mga supplier niya ng sangkap. Gusto kong makita. Kapag naitayo na niya ang central factory na yan, kung kahit konting matinong star anise hindi man lang mabili, paano pa siya magpapaliwanag sa mga investor? Mula sa 3 kawali hanggang sa 5 toneladang tangke. Ito ang kumpiyansang galing sa 30 milyong puhunan. At ito rin ang unang hakbang ng aking imperyo ng lasa. Madam ay mali. Boss Jiang, tapos na pong palamigin. Pwede niyo na pong tikman. Itapon niyo iyan. Boss Jiang, 5 tonelada po ang niluto ko rito. Sa mamahaling paminta pa lang at purong sebo ng baka, umabot na ng halos 100,000 ang puhunan natin. Bakit po? Sinunod ko naman po ng maigi ang AC manual ninyo. Saktong-sakto po sa gramo ang mga nilagay kong sangkap. Alam kong wala kang maling nilagay. Sakto na ang anghang sa unang higop, pero sabog ang pangingimay at bango nito sa gitna. At ang pinakamalala ay ang aftertaste. Walang tamis na dapat nanggagaling sa natural na pampalasa. Sa halip may nakatagong, kakaibang asim na parang mula sa panis na sangkap. Kung ordinaryong customer lang, o kaya ikaraniwang kusinero, baka hindi man lang nila mapansin ang maliit na diferensyang ito. Pero nalalasahan ko yan, kahit nakatiting lang ang mali. Kapag umabot na iyan sa 12-12 ng sangay natin sa buong syudad, at
at sa 10,000 order araw-araw. Isa iyong malaking sakuna na sisira sa atin. Ang pangalan ko ay nakatayo sa pinakamataas na kalidad ng sangkap. Hindi ko papayagan na ang unang batch ng base ng sabaw na galing sa Central Factory ko ay isang palpak na produkto. Tawagin mo agad ang head ng quality control at ipasuri ang mga sangkap. Yung mga pangunahing pampalasa mula kay Lao Chen sa Sichuan. Imposibleng may problema iyon. Ipasuri mo yung mga dagdag na pampalasang galing sa mga supplier natin dito sa probinsya. Lalong-lalo na yung mga cloves, cardamom at sauko. Bilis, ngayon din. Boss Jiang, nalaman na po namin. Nanggaling na po sa batch ng mga pampalasang dineliver kahapon. Hinaluan po ng tubig ng supplier. Kaya yung mga cloves at cardamom sa loob nito, mukha lang maayos sa labas. Pero ang totoo, ito ay mga tira-tirang sangkap na nakuhanan na ng langis. Tapos kinulayan ulit gamit ang industrial na asupre at binumbahan ng murang pampabango para magmukhang bago. Dahil inihalo lang naman ito sa mga pandagdag na pampalasa. Kaunti lang kaya hindi agad napansin noong ipinasok sa bodega. Pero nang pakuluan na ng matindi, lumabas na ang tunay na kulay at amoy ng mga naiwang kemikal. Kanino galing ang mga bagaheng ito? Sa Tenyuan Trading po, na hawak ng Hongyun Group, Boss Jiang. Ang supply mula kay Mang Chen sa Sichuan, sobra-sobra na sana kung para lang sa isang kainan. Pero para sa sentral na pabrika natin na umaabot ng 5 tonelada, hindi na talaga kakayanin. Ang tanging kumpanya dito na kayang magbigay ng ganyan karaming pampalasa ay ang Hongyun Group lang. Hongyun Group. Kung ang mga kusinero sa tabi-tabi na tulad ni Taba ay mga pipitsuging naglalaro lang ng mga kemikal, ang Hongyun Group ang pasimuno dito sa probinsya. Sila ang mga totoong profesional sa panloloko. Ang mga higante, 70% ng mga murang pampalasa sa mga night market dito ay purong kemikal na gawa nila. Nagtayo ako ng malaking pabrika para gumamit ng purong natural na pampalasa, para baguhin ang pamantayan ng merkado. Para ko na rin direktang sinaksak ng kutsilyo, ang mismong puso ng Hongyun Group. Tapon niyo lahat yan sa imburnal. Huwag kayong magtitira kahit isang patak. Tawagan mo agad ang sales director ng Hongyun Group. Tanungin mo kung ano ang kalokohang ito sa mga ipinadala nila. Boss Jiang, may dumating na ilang itim na Mercedes may batch sa labas. Sabi nila, ang chairman daw ng Hongyun Group, personal daw na pumunta para batiin tayo sa pagbubukas natin. Pag-uusapan pa lang, nandito na. Babatiin. Sa tingin ko, nandito siya para maghamon ng gyera. Papasukin mo siya sa say room. Boss Jiang, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Nabalitaan ko na may isang kahanga-hangang babae raw sa night market na mag-isang nagpabagsak sa lumang restaurant sa tapat at nakakuha pa ng 30 milyong investment mula sa Dingwei. Ngayong nakaharap na kita, totoo nga na bata ka pa, pero napakagaling mo na. Napakabait niyo naman yata, Boss Zhao. Sa dinami-dami ng inaasikaso niyo araw-araw. Nag-abala pa kayong pumunta rito sa malayo at maliit kong pabrika. Siguro naman hindi lang para purihin ako, di ba? Nandito kayo para humingi ng tawad dahil sa asupre at mga peking pampalasa na ipinadala niyo. Sana yung head na lang ng quality control niyo ang pinapunta niyo. Hindi niyo na sana inabala ang sarili niyo. Hahaha. Ang mga pampalasang yon, ako mismo ang nag-utos sa mga tauhan ko na haluan. Panloloko sa negosyo yan, Chairman Zhao. Pwede ko kayong ipapulis para ipakulong. Ipapapulis, Boss Jiang. Mukhang hindi mo yata naiintindihan ang sitwasyon. Magsumbong ka man sa pulis, pagmumultahin lang ako ng ilang libo. Pero ang ipinunta ko rito ngayon, ay para turuan ka ng patakaran sa malalaking negosyo. Jiang Yu. Kung naglalaro ka lang ng mga puro at natural na sangkap mo sa maliit mong karinderya, para kumita ng barya, hindi kita pipigilan. Pero ngayon, gumamit ka ng 30 milyon para magtayo ng malaking pabrika. At gusto mong magtayo ng mga branch sa buong syudad. Sinisira mo ang patakaran, ang supply ng mga pampalasa dito sa syudad. 70% niyan ay hawak ng Hongyun Group ko. Sa ginagawa mong yan, tahasan mo akong binabangga. Kaya gumamit kayo ng mga bulok na pampalasa para sirain ang una kong produkto. Gusto lang kitang matauhan, Boss Jiang. Magkaibang bagay ang malaking pabrika sa paggawa lang sa bahay. Kung ipagpipilitan mo ang purong pampalasa, bukod sa nakakalula ang gastos, hindi rin magiging tuloy-tuloy ang supply mo. Akala mo ba kayang ibigay ng old Chen mo mula sa Sichuan? Ang 5 toneladang kailangan ng operasyon mo. Tandaan mo, kapag hindi pumayag ang Hongyun Group ko, dito sa syudad na to, kahit 1 tonelada ng Star Anise, wala kang mabibili. Pag-ipit sa supply chain. Kumpara sa maliliit na gulo ni Fatty Liu sa night market, ay mas nakakatakot at mas malupit ng milyong beses. Sinasakal niya mismo ang buhay ng pabrika ko.
Ang lasa nito, halos 79% katulad ng resat ko. Pati yung nakakangimay na anghang ng paminta ay perpektong nagaya. Huwag ka nang magulat. Boss Jiang, gumastos ang Hongyun Group namin ng 1 milyon. Kumuha ng 3 doktor sa chemistry. Gumamit ng mga high-tech na kagamitan sa lab para himayin ang sabaw mo hanggang sa pinakamaliit na molekula nito para magawa ang perpektong kopya na ito. Ang Hongyun numero 6 na pampalasa. Ang maliit na boteng ito, kailangan lang ipatak sa 1 toneladang murang mantika. At perpekto na nitong makukuha. Ang lasa ng daan-daang kilong mamahaling paminta at 10 kilong purong taba ng baka na matyaga mong pinakuluan at siguradong hindi mapapansin ng mga customer ang pinagkaiba. Boss Jiang, kalimutan mo na iyang mga mahal at walang kwentang purong sangkap. Negosyo ito, kita ang mahalaga. Binigyan ka ni Luting ng 30 milyon para makakita ng malaking tubo, hindi ba? Magtulungan tayo. Sa iyo ang pangalan at mga tindahan. At sa akin naman itong pampalasa at murang sangkap. Sagarin natin ang kikitain natin. Sisiguraduhin ko sa loob ng 1 taon. Masasaid natin ang lahat ng pera sa buong syudad na ito. Pero kung hindi ka papayag, Hahaha, alam mo naman siguro, akong si Zhao Hongkai. Hindi tumitigil hanggat walang nakukuha. Hindi ko lang puputulin ang supply ng mga sangkap mo. Ibebenta ko rin itong pampalasa na 10 beses na mas mura sa lahat ng kainan sa buong syudad. Kapag nangyari yon, lahat ng kanto, lasang pagkain mo na. Pero kalahati lang ng presyo ng benta mo. Boss Jiang, sa tingin mo, ilang araw tatagal ang 30 milyon mo? ano nang ginagawa mo, Director Zhao, dahil nabanggit mo ang kalakaran? Tuturuan din kita ng isang leksyon. Sa paningin ng iba, baka isa kang makapangyarihang higante sa industriya. Pero dito sa akin, kay Jiang Yu, ang basura, sa kanal lang nararapat itapon. Makopya man ng mga kemikal na iyan ang lasa ng luto ko. Pero hindi nila makokopya ang isang Jiang Yu. Ito ang prinsipyo ko sa pagnenegosyo. Dalhin mo yung mga peking sangkap mo at lumayas ka sa pabrika ko. Yang paka ng pagputol mo ng supply ay hindi ubra para itumba ang negosyo ko. Ba, matapang ka ah. Jiang Yu, pinili mo talaga ang mahirap na daan. Pwes, tingnan na lang natin. Titignan ko kung paano pa makakabawi yung bulok mong pabrika. Ngayong wala ka ng materyales at tigil ang trabaho. Ano pa kaya ang ipapaliwanag mo sa mga investors mo? Ang itinapon ko kanina ay hindi lang 5 toneladang soap base na nagkakahalaga ng 100,000. Nangangahulugan din ito na ang ipinagmamalaki kong central kitchen, na sa unang araw pa lang ng operasyon, tuluyan ng naparalisa. Tuluyan ng pinutol ang supply namin ng mga pampalasa rito sa probinsya. Ang gastos at oras sa pag-angkat ng supply mula sa ibang probinsya ay sadyang hindi sasapat para sa kailangan naming 10 tonelada araw-araw. Boss Jiang, balita ko may problema raw sa trial production ng pabrika mo ngayon. Si Zhao Hongkai ng Hongyun Group ay kakatawag lang sa akin kanina. Boss Lu, opo, may kaunting problema. Pero kaya ko po itong ayusin. Jiang Yu, nag-invest ako sa iyo ng 30 milyon. Hindi para manood na nakikipag-away ka dahil lang sa ilang basurang pampalasa. Laban sa mga sindikato dyan. Resulta lang ang mahalaga sa akin. Sa ika-15 ng susunod na buwan, kailangang magbukas ng sabay-sabay ang 5 branch mo. Kung hindi makakapag-supply ang central factory mo, ayon sa naging kontrata natin, agad kong kukunin ang pamamahala ng kumpanya at gagamitin ko ang murang supply ni Zhao Hongkai. Akala ni Zhao Hongkai, dahil pinutol niya ang supply ng pampalasa rito, mapipilitan na akong gumamit ng mga peke at chemical niyang flavorings. Wala siyang kaalam-alam na kapag ang isang babae ay isinadlak mo sa alanganin, ay kayang-kaya nitong maglabas ng matinding lakas dahil sinira nila ang negosyo ko rito. Pwes, direkta akong aarkila ng isang buong bundok. Tatlong oras matapos kong ibaba ang tawag ni Boss Lu, sumakay ako sa isang panggabing flight papuntang Kunming, Yunnan.
8 oras ng matinding turbulence sa bayahe. Kala ni Zhao Hongkai. Makokontrol niya ang lahat ng transportasyon sa buong probinsya. At kapag pinutol niya ang supply mula sa mga huli seller, makukulong na lang ako at mamamatay ang negosyo ko sa pabrika. Pero ang mga katulad niyang nakaupo lang sa di-aircon na opisina, na naglalaro lang ng pera at mga kemikal, ay hindi maiintindihan ang isang katotohanan. Ang pinakamasarap at purong lasa ay wala sa mga malamig na pabrika ng kemikal, kundi nasa mga lugar na ito, sa kasulok-sulukan ng gubat kung saan hindi man lang makapasok ang mga malalaking truck. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng sasakyan, isang matapang at nanunuot na amoy ng lupa at halimuyak ng kalikasan. Biglang pumasok sa ilong ko. Biglang nawala ang pagod ko at gumaan ang pakiramdam ko. Amoy ito ng mga ligaw na tsao ko, amomum at cloves. Ang purong bango na lumalabas kapag binibilad sila sa ilalim ng araw. Walang masangsang na amoy ng kemikal. Purong ganda at tapang lang ng kalikasan. Nahanap ko na. Manong, kayo po ba ang kapitan dito? Galing pa po ako sa kabilang probinsya. Gusto ko sanang bilhin ang mga pampalasa nyo dito sa bundok. Kukunin ko ang lahat ng kaya nyong ibenta. Huwag kayong mag-alala, magkakasundo tayo sa presyo. Ineng, hindi naman sa ayaw naming magbenta. Maganda nga talaga ang mga pampalasa dito sa bundok. Kaya lang, napakahirap ng daan. Hindi makapasok ang mga malalaking truck. May mga negosyante na ring pumunta rito noon, pero nagreklamo sila na masyadong mahal daw ang bayahe. Binabarat nila ng husto ang presyo namin, mas mura pa sa gulay. Kaya kahit anong pagod ng mga kanayon natin sa pag-ani, ni hindi man lang mabawi ang puhunan at pagod. Kaya katagalan, nawalan na rin ng ganang magtanim ng maramihan ang mga tao. Ngayon, para na lang sa pansariling gamit ang mga tanim namin, o kaya dinadala sa bayan para pagkakitaan ng barya. Napaka-perpekto ang purong kalidad ng mga ito. Kumpara sa mga na-recycle na latak na binibenta sa akin ni Zhao Hongkai, mas maganda ito ng higit 100 beses. Ito ang tunay at pinakamataas na kalidad ng pampalasa na magbibigay ng kaluluwa sa lulutuin kong crawfish. Kapitan, magkano ba ang bigay sa inyo ng mga malalaking boss noon? Para sa bawat kilo ng tuyong kalakal, 12. Sa supply chain ni Zhao Hongkai, ang ganitong klasing mga natural at purong rekado, kaya niyang ibenta ng 80 kada kilo. Ang mga kapitalistang iyan, kahit ang kakarampot na kinikita ng mga magsasaka rito sa kabundukan ay pinag-interesan pa. Kapitan, bibilhin ko ito sa inyo ng 45 kada kilo. Hindi lang ang mga cardamom, kundi pati na rin ang mga ligaw na star anise sa bundok nyo. Mga cloves at cinnamon, basta't nakapasa sa standards ko ang pag-ani. At purong natural na walang halong kemikal. Bibilhin ko ang lahat ng iyan sa pinakamataas na presyo sa merkado. Mahirap man ang daan, ako na ang gagawa ng paraan. Kung hindi makapasok ang mga malalaking truck, upahan ko ang mga traktora rito sa baryo. At mga kalabaw para hakutin ito palabas. Sagot ko na ang lahat ng gasto sa bayahe. Pero may isa akong kondisyon. Bibilhin ko ang buong ani ng bundok na ito. Simula ngayong araw, lahat ng pinakamataas na kalidad ng rekado mula sa Yongxi Village ay eksklusibo nyo lang ibabagsak. Sa kumpanya kong Yishaiwei, pipirma tayo ng eksklusibong kontrata para sa 5 taon. Hija, hindi biro ang halagang pinag-usapan natin dito. 10,000 kilo ng kalakal yan, bukod pa sa gasto sa bayahe. Mayroon ka. Mayroon ka bang ganyan kalaking sobrang pera? Sa pool niya ang pinakamabigat na problema. Kahit pa naglabas ng 30 milyon si Luting, ang perang iyon ay nakatago sa account ng kumpanya at may mahigpit na limitasyon kung saan lang pwedeng gamitin. Sa ilalim ng napakahigpit na kasunduan namin sa negosyo, kapag hindi nakapag-operate ng maayos ang main factory dahil sa panggigipit ni Zhao Hongkai, bilang major shareholder si Luting, may karapatan siyang i-freeze ang pondo ng aking supply chain anumang oras. Hello, Manager Wang. Ako to, si Jiang Yu. Gusto ko sanang mag-apply ng loan na may sangla. Madaliin mo ang pagproseso sa nakapangalan sa akin na 70 metro kwadradong lumang bahay na iniwan ng tatay ko. Pati na rin ang haiji at lahat ng karapatan sa pamamahala at kagamitan ng lumang kainan. Isanla mo lahat. Kailangan kong makakuha ng 5 milyong cash sa loob ng 3 araw. Kapitan, ngayon, hindi niyo na po kailangang mag-alala sa pera, di ba? Ineng, parang tinataya mo na ang buhay mo rito ah. Wala po akong itinirang atrasan para sa sarili ko. Sa laban na ito,
hindi lang ang 30 milyon ni Luting ang tinaya ko. Tinaya ko rin ang lahat ng pinaghirapan na iniwan sa akin ng aking ama. Pati na rin ang buong buhay at pagkatao ko. Kapag nanalo ako, ang imperyo ko sa pagkain ay magkakaroon ng pinakamataas na kalidad sa buong China. At walang makakapigil sa aking eksklusibong imbakan ng mga natural na pampalasa. Kapag natalo ako, mawawala ang lahat sa akin. Mababaon ako sa napakalaking utang. At masisira ang buhay ko ng tuluyan. Pero ang negosyo ay parang digmaan. Sa pagharap kay Zhao Hong, Kai, na isang gahamang buhaya na walang ititira sa iyo kahit buto. Kung wala ka man lang lakas ng loob na ibuhos ang lahat at itaya ang buhay mo, paano ka mananalo? Ining, tikman mo ito. Ito ang nilasing na hipon na kaming mga taga-bundok mismo ang gumawa. Lumaki ang mga hipon na to sa natunaw na yelo mula sa bundok. Kaya napakalinis niyan. Ginamitan ito ng sarili naming gawang rice wine. Hinaluan ng sariwang paminta at ilang halamang gamot na bagong pitas sa bundok. At ibinabad ng isang buong hapon. Pinalamig yan sa tubig mula sa balon. Sobrang nakakaginhawa sa init. Sa sandaling iyon, parang nakuryente ang buong utak ko. Ang lahat ng panlasa ko, dahil sa sobrang lamig na ito, ay biglang nagising at nanayo. Walang mabigat na mantika o anghang na tumatakip dito. Ang unang pakiramdam ng matikman ko ang hipon na ito ay sobrang linamnam na nakakapanayo ng balahibo. Sobrang siksik at malambot nguyain ang laman ng hipon. May dala itong natatanging tamis mula sa natunaw na yelo ng bundok. Sumunod ang matapang na amoy ng rice wine. Ang banayad na pangingimay mula sa sariwang paminta, at ang pinaghalong halimuyak ng mga natural na halamang gamot. Para bang isang sariwang ipu-ipo. Sumasabog ang lasa sa buong bibig. At ang pinakamahalaga, malamig ito, yung artificial flavoring na Hongyun numero 6 ni Zhao Hongkai. Kaya nagagaya ng perpekto ang timpla ko, ay dahil mabilis nila itong ginigisa sa apoy. Sa 100 degree ng kumukulong mantika, mas tumatapang ang lasa ng kemikal na pampalasa. Kaya naitatago nito ang pagiging mumurahin at peke ng sangkap nila. Pero ang ganitong klaseng hipon, dapat kinakain ng buhay at sariwa. At ang artificial flavoring, hindi ubra yan kapag ginawang malamig. Kapag bumaba na ang temperatura, lalabas ang masangsang na amoy plastik ng kemikal. At ang mapait nitong aftertaste, mabubuko ang totoong anyo nito. Saka, kung gagawa ka ng iced crawfish, dapat sariwa't maliliksi ang mga pinakakalidad na crawfish. Kasi, mamatay lang yan ng 1 minuto, magkakalas-kalas na agad ang laman. Pag kinain mo, para kang kumakain ng putik. Paano kaya kung maglabas ako ng isang Supreme Iced Drunken Crawfish, na ang gagamitin lang ay puro galing sa Yongsu Village. Puro at malamig na katas ng pinakakalidad at natural na pampalasa nila. Hahaluan pa ng matapang at purong alak. Kasama pa ang cold chain system mula sa cleaning center para makuha ang mga sariwang grade na crawfish. Ito ang magiging sukatan kung ano ang totoong dekalidad na sangkap. Si Zhao Hong Kai, kung susubukan niyang gamitin ang mga patay niyang hipon at kemikal para gayahin ang putahing ito, isang subo lang ng mga customer, isusuka nila yan agad. Ito ang totoong alas ko na hinding-hindi niya magagaya. Ito ang magpapabagsak sa kanya, ang bersyon 2.0 ng pambihirang timpla ko. Kapitan, itong mga sariwang paminta at natatanging halamang rekado ninyo. Malaki ba ang kayang anihin nito? Kukunin ko lahat, kailangan ko ng mga sariwa, idadaan natin sa cold chain air freight. Sa sumunod na 10 araw, sa sobrang dami ng kailangang asikasuhin, naging para akong makinang walang kapagod-pagod. Naglagi ako sa mga bundok ng Jiangxi. Personal kong binantayan ang pag-aani ng mga taga-baryo, ang paghihiwalay at pagbabalot ng mga sangkap. Nagbayad din ng malaki si Huhua para umupa ng mahigit 30 mula, kasama ng higit sa 10 traktora. Sa maputik na daan sa bundok, walang patid araw at gabi para ibaba ang mga natural na pampalasa na kasing halaga ng ginto mula sa bundok, at kinarga sa mga express cold chain truck na matagal ko ng kinontrata. Sa pinakahuling araw ng 15 araw na palugit, habang ang Yishi Wei ay magbubukas ng 5 malalaking sangay. Sa loob ng wala pa sa 24 na oras, dala ang balat ko na sunog sa araw at mga matang puno ng pamumula dahil sa puyat. Kasama ang 2 malalaking sasakyan na punong-puno ng pinakamataas na kalidad ng ligaw na pampalasa, ay umugong at pumasok sa sentral na pabrika ng pampalasa dito sa lungsod. Oh, hindi ba't si Boss Jen to?
Nawala ka ng 15 araw. Saan ka ba nagpunta para maghukay ng putik? Nabalitaan ko, halos 10 araw na raw tumigil ang operasyon ng sentral na pabrika mo. Bukas na ang sabay-sabay na pagbubukas ng 5 sangay mo. Pero ni isang patak ng soap base, wala kang nagawa. Ano, papakainin mo ba ng hangin ang mga customer bukas? Jianyue, tapos na ang palugit ng kasunduan natin. Dahil pumalpak ang supply chain mo at hindi mo masunod ang kontrata. Simula ngayon, ang pamamahala ng Yushiwei ay buong-buong kukunin na ng Dinghui Capital. Director Zhao. Para sa pagbubukas ng 5 sangay bukas, gagamitin natin ang produkto ng Hongyun. Ang Hongyun No. 6 artificial soft base ninyo. Kailangang may deliver yan sa lahat ng sangay ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, Boss Lu. Matagal ko nang naihanda ang mga gagamitin. Mga artificial na pampalasa ba? Kahit gaano karami, kayang-kaya ko ibigay. Sisiguraduhin kong magiging patok ang mga tindahan ni Boss Jem bukas. Silang dalawa, ang isa ay mukhang perang kapitalista, at ang isa ay gahaman na kumokontrol sa merkado ng kemikal. Sa paningin nila, wala man lang silang bakas ng kaba. para sa kanila, isa na lang akong patay na pilit tinanggal sa laro. Antili. Boss Jiang. Buksan ang mga kahon, suriin ang mga kargamento. Ito ang mga pinakabihirang ligaw na sangkap mula sa Jiangxi. Impossible. Wala namang malaking sistema ng transportasyon sa lugar na yon. Paano ka nakakuha ng ilang dosenang tonelada sa loob lang ng 15 araw? Boss Lu, tignan mong mabuti. Hindi ako gumastos ng kahit 1 sentimo mula sa pondo mo. Buhay ko mismo ang itinaya ko. Para bumuo ng isang pader na kayong mga sakim na kapitalista, ay hindi maintindihan kailanman. Tita Lee, papuntahin ang lahat ng trabahador sa production line. Paandarin ang lahat ng makina. Ngayong gabi, gusto kong mag-overtime ang lahat para lutuin ang pinaka-espesyal na sabaw na ito. At isa pa, ilabas niyo lahat ng pinakamagandang grade A na buhay na hipon mula sa freezer. Para bukas, may ilalabas tayong bagong putahe. Ipapalasap ko sa lahat ng mga customer sa buong lungsod. Kung ano, ang tunay na lasang hindi magagaya ng kahit anong artificial na pampalasa. Ang perpektong obra maestra. Bukas, sabay-sabay na magbubukas ang 5 sangay natin. Kayan palang mag-umpisa ang tunay na patayan. Ika-15 ng Setyembre, alas 6:30 ng gabi. Dapat sana isiksikan at sobrang ingay na ng night market. Ang prime time kung saan umaalinggaw ang pagtawag sa mga nakapila. Ngunit, sa kabila ng paggastos ko ng 10 milyon, sa 5 pangunahing commercial district ng buong lungsod, itong sabay-sabay na binuksan kong mga isyaying flagship store, ay tahimik, na kahit pagbagsak ng karayom sa sahig ay maririnig mo. Boss Jiang, ay ano bang nangyayari dito? Ang bango-bango naman ng sabaw natin mula sa dahong pao at sariwang paminta ng Sichuan. Mas mabango pa nga kaysa dati. Mas malalaki rin ang mga buhay na hipon natin. Bakit lahat ng customer ay nagsipuntahan sa kalaban sa tapat? Yung 2,000 kilong buhay na hipon na hinanda natin ngayon. Hanggang ngayon, kahit 5 kilo man lang, hindi natin maibenta. Hindi ito simpleng aksidente lang. Isa itong planado at malupit na paninira sa pangalan natin para maghiganti. Diyos ko, parehong-pareho ang lasa ng dalawang to. Kung mayroon man silang pinagkaiba, tingin ko mas malasa pa nga itong tig 38 yuan na order. Mga kaibigan, lumabas na ang katotohanan. Iyang sinasabi nilang purong natural na pampalasa mula sa pabrika ay gawa-gawa lang ng ilang sikat na online brand para maibenta ng 178 piso ang produktong 38 piso lang ang halaga. Isang malaking kasinungalingan para lang makabenta. Kumpara sa napakamurang Hongyun Xiaje, ang mga ganitong klaseng brand na nanggagatas lang ng pera ay ginagawa lang mga tanga ang mga mamimili. Jianyue, hindi man lang umabot ng 4 na oras ang kayabangan mo. Ang benta sa opening ng 5 branch natin ngayon ay hindi lang basta nakakadismaya. Isang ganap na sakuna ito. Binalaan na kita noon pa. Tubo ang pinakamahalaga sa negosyo. Hindi iyang sinasabi mong konsensya. Ang mga ordinaryong mamimili, walang pakialam ang mga yan kung natural o kemikal ang pagkain mo. Basta pareho ang lasa. Basta mababa ang presyo. Iyon at iyon ang bibilhin nila.
Nagpumilit ka pang umarkila ng bundok sa kanlurang Yunan. Pinataas mo ng ilang dosenang beses ang gastos natin. Kaya ngayon, lampaso tayo sa mga kalaban. Jen Yue, umabot na tayo sa limitasyon ng kontrata natin. Pirmahan mo na ito agad. Kapag pumirma ka, agad na kukunin ng Dinghui Capital ang pamamahala sa Shai Wuwei. Gagamitin natin ng buo ang Hongyun No. 6 na pampalasang base ni Zhao Hongkai. Ibababa natin ang presyo sa 48 piso at may pag-asa pa tayong makabawi. Kung hindi, wala pang isang linggo. Ang napakamahal na upa, sweldo sa mga tao, at ang araw-araw na pagkalugi sa libu-libong kilong buhay na hipon, ang unti-unting papatay sa iyo sa baon ng utang. Bilang isang investor, magaling ka nga talagang bumasa ng financial reports. Pero wala kang alam kung ano ang totoong negosyo sa pagkain. Hindi ako pipirma. Nasisiraan ka na ba ng bait, Jiang Yu? Sa tingin mo ba may karapatan ka pang makipagtawaran sa akin ngayon? Kapag naubos ang pondo natin, paano mo pasuswelduhin ang mga empleyado? Paano mo babayaran ang mga supplier natin? Kung hindi ko man lang kayang magtiis ng 3 araw, wala akong karapatang maupo rito at gastusin ang 30 milyon mo. Luting, bigyan mo ako ng 48 oras. Sa loob ng 48 oras, hindi ako maglalabas ng bagong putahe. Ni hindi ako magbababa ng presyo kahit 1 sentimo. Gagamitin ko ang mismong larong paborito ni Zhao Hongkai para iparana sa kanya kung paano masunog sa sariling apoy. Bibigyan kita ng huling 48 oras. Kung sa ganitong oras sa makalawa, wala pa rin katao-tao rito sa pwesto, papupuntahin ko rito ang mga abogado dala ang utos ng korte. Boss Jiang, paano na tayo? 3 araw tayong hindi magbababa ng presyo. Paano pa babalik ang mga parokyano natin? 38 piso lang ang benta sa tapat. Hindi man lang yon sapat na puhunan para sa hipon. Tita Lee, tama ang sinabi mo. Hindi man lang yon sapat na puhunan para sa hipon. Si Zhao Hongkai, manalo lang sa labanang ito sa presyo. At para makopya ang lasa ng pagkain natin, tinodo niya ang paggamit ng Hongyun No. 6 na pampalasa. Nang sobra-sobra. Pero may nakalimutan siyang isang napakahalagang bagay. Kapag ginamit ang kasinungalingan para pagtakpan ang basurang kalidad, darating at darating ang araw na guguho ito. Ilalantad ko ang halaga at pagkalugi sa bawat buhay na hipon. Ang eksaktong presyo at pinanggalingan ng mga natural na rekado. Ang mga resibo ng binili nating purong mantika ng baka. Pati na ang health insurance at benepisyo ng isang tagahugas ng pinggan. Eksakto hanggang sa huling sentimo. Ipamumukha ko ang lahat ng ito sa milyon-milyong parokyano sa buong internet. Hello, paring Tang. Ikaw nga ang hinahanap ko. Masyadong marumi ang mga pinapakalat na balita ng mga bayarang trolls online. Kakagawa ko lang ng isang artikulo para tulungan kang gumanti at murahin sila. Huwag na, paring Tang. Walang silbi kung papatulan natin sila. Sasabihin lang nilang binayaran kita. Paring Tang, hiram mo muna ako ng ilang maliliit na hidden cameras. Tapos ikonekta mo ako sa ilang mga lokal. At pinakamatapang na investigative reporters dito sa atin. Hindi ba't mahilig si Zhao Hongkai sa mga mumurahing pamalit? Bukas, isasama ko sila sa pabrika ni Zhao Hongkai para silipin ang likuran nito. Hindi lang ako makikipagtuo sa kanya tungkol sa pera. Ibubunyag ko rin ang lahat ng mga pinakatatago niyang baho. Zhao Hongkai, akala mo ba, madudurog mo ako gamit ang opinyon ng publiko at ganyang presyo? Bukas. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng totoong pagdurog. Tungkol sa Shai Wei, ang isyu ng panloloko at panlalamang sa halagang 178 yuan ay buong magdamag ng nasa top trending sa buong syudad. Sobra-sobra ang mga pang-iinsultong natatanggap ko sa internet. Ang mga direct message ko ay halos sumabog na sa dami ng mga netizen na nagmamarunong. At pinagmumura ako, pero wala akong dinelete na kahit na anong comment. Inutusan ko pa nga ang EEC department na itigil ang lahat ng ginagawa nilang pagkontrol sa issue. Alam kong kahit ano pang sabihin ko ngayon, hindi rin naman sila maniniwala. Hahayaan kong lumaki ng lumaki ang apoy na ito. Dahil kapag mas malaki ang apoy, Kapag binuhusan ko na ito ng napakalamig na tubig mamaya, doon masasambulat ang pinakamatinding pasabog.
10:30 ng umaga. Nakatayo ako sa loob ng Central Factory. Sa loob ng temperature-controlled warehouse na puno ng mga natural na pampalasa. Gamit ang official account ng Yishai Wei, ay sinimulan ko ang isang live stream. Nagpakita rin sa wakas ang mukhang perang may-ari. Ibalik mo ang pera namin, manloloko. Iyong pagkain na nagagawa ng iba sa halagang 38 yuan. Binibenta mo ng 178 yuan. Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Makinig kayong lahat. Hindi ako nandito para magpaawa, nandito ako para magkwenta. Sabi ninyong lahat, masyado raw akong gahaman sa tubo. CJ, ilalatag ko sa harapan ninyo ang totoo, para makita ninyo ng malinaw. Una, ang presyo ng mga sangkap. Ang isang order ng hipon sa restaurant ko ay may net weight na 2 gin. Ang ginagamit ko ay grade E freshwater live shrimp mula sa Yongtsing Lake dahil sobrang higpit ko pagdating sa kalidad. Umaabot sa 20% ang mga tinatapon naming patay at maliliit na hipon. Kaya para masiguro na perpekto ang 2 gin na ihahain sa lamesa ninyo, kailangan kong bumili ng 2.5 gin ng buhay na hipon. Ang presyo ng buhay na hipon ay 38 yuan kada gin. Kaya ang puhunan pa lang sa hipon, 75 yuan na. Hindi ordinaryong cooking oil ang ginagamit ko, kundi purong beef tallow mula sa Inner Mongolia. At lalong hindi ako gumagamit ng mga artipisyal na pampalasa na nabibili lang ng barya. Ito ay wild fresh Sichuan peppercorns mula sa Western Yunnan na nagkakahalaga ng 45 yuan kada gin. At premium na dahong pao peppercorns na 60 yuan kada gin. Kapag hinati-hati iyan sa bawat serving ng soup base natin, ang gastos pa lang para sa spices at mantika ay 28 yuan at 50 sentimo na. Pangatlo, ang lebor at upa. Para sa 5 flagship stores natin sa mga pangunahing commercial areas, dagdag pa ang depreciation ng sterile workshop sa central factory natin. Pati na ang social benefits ng ating mga tita na naghugas ng hipon at ng mga empleyado natin. Kapag hinati ang lahat ng gastos na ito sa bawat order ng hipon, ang fixed operating cost ay nasa 32 yuan. Mula sa selling price na 178 yuan, ibawas mo ang 155 yuan at 50 sentimo na hard cost. Ang gross profit ko ay mahigit 40 yuan lang. Ibawas mo pa dyan ang mga buwis. Ang net profit margin ko ay wala pang 15%. Ganyan kabigat ang puhunan para sa mga dekalidad at totoong sangkap. Grade school math lang ito. Kung ang hard cost ko pa lang ay umaabot na sa 155 yuan. Gusto kong itanong sa inyong lahat, yung Hongyun Shrimp Pavilion sa tapat na nagbebenta ng 38 yuan bawat order. Hindi lang sila basta hindi nalulugi. Nakakapagbayad pa sila ng sandamakmak na advertisements. Saan kaya nila kinukuha ang tubo ng tindahan nila? Kung sa mismong hipon din naman ng gagaling, paano nila nagagawang pagkakitaan yon? Nga no, tama ang kwenta niya. Sa 38 yuan, hindi ka man lang makakabili ng hilaw na hipon ah. Teka, paano ba talaga kumikita yung nasa tapat? Puro ka lang salita, sinong nakakaalam? Baka naman gawa-gawa mo lang ang mga gastos na yan. Ang galing mo namang magkwenta, Boss Jayang. Ano naman ngayon? Kung matapang ka, ilabas mo ang mga gastusin ng nasa tapat. Puro salita lang daw. Kagabi, sa kalaliman ng gabi, isinama ni Tang Song ang 2 pinakamatapang na investigative journalists. Kahit manganib pa ang kanilang buhay, pasikreto silang pumasok sa Hongyuan Group, doon sa tago at iligal na pagawaan ng hipon sa malayong probinsya. At nakuhanan nila ang patagong video na ito. Tingnan nyo, ang mga patay na hipon na to, lahat yan ay mga nabubulok na ibinasura sa palengke at binili nila sa murang halaga. Ang gastos lang nila dyan ay 2 o 3 yuan kada isang gin. Putragis, industrial bleach ang ipinanghugas nila sa mga hipon na yan. Nakakalason yan ah. Dagdagan mo pa, sige, buhos mo pa. Sabi ni Chairman Zhao, sobrang baho na daw ng mga patay na hipon na to. Hindi na kaya ng hydrogen peroxide na takpan yung amoy. Kailangan nating tuduhin yung anghang para matakpan. Para mamanhid ng husto yung mga dila ng mga kakain. Basta ba hindi nila malalasahan yung baho? Siguradong kikita tayo ng limpak-limpak. Chairman Zhao, huling-huli na sa akto si Zhao Hongkai ng Hongyun Group. Hydrogen peroxide at industrial na pampalasa. Kain pa ba ng tao yan? Nakita niyo na lahat, gumagamit siya ng 3 yuan kada kilo ng mga bulok na hipon. Tapos binibleach pa ng industrial hydrogen peroxide at tinatakpan pa ng napakatapang na iligal na kemikal. Para lang maitago yung baho. Yan ang mismong kinakain ninyo. Nakasing lasa daw ng 178 yuan. Yung mura niyang crawfish na tig 38 yuan.
Ang puhunan ni Zhao Hongkai ay hindi man lang umaabot ng 8 yuan. Binibenta niya ng 38. Hindi lang siya gahaman sa pera. Pinaglalaruan pa niya ang buhay ng mga kumakain dito sa syudad para lang mamutiktik sa pera ang bulsa niya. Akong si Jiang Yu, tatandaan niyo tong sasabihin ko ngayon. Kung sino man ang magsabing ng scam ako sa presyo kong 100 at 78 yuan. At sino man ang may sabing masarap ang chemical na lasong binibenta niya ng 38 yuan. Bukas ang pinto. Pwede kayong pumila doon sa kabila ngayon din. Pero sinisiguro ko sa inyo, hindi pa aabot ng 24 na oras. Ang sarili ninyong katawan mismo ang magpaparusa sa inyo. Wala pang kalahating oras pagkatapos ng livestream ko. Yung huli kong sinabing, katawan ninyo mismo ang magpaparusa sa inyo, ay napakabilis na nagkatotoo. Ang matinding lason at side effect ng mga kemikal. Sa mga taong kumain ng 2 magkasunod na araw sa Hongyun Shrimp Pavilion, ay tuluyan ng umatake sa mga katawan nila. Tulong, kumain ako kagabi sa Hongyun Shrimp Pavilion. Naka1 galong tubig na ako ngayong araw. Pero yung lalamunan ko parang nakalunok ng blade sa sobrang tuyo at sakit. Babala, wag na huwag kayong pupunta sa Hongyun. Pagkakain ko, isinugod agad ako sa ospital dahil sa acute gastroenteritis. Yung inuwi kong Hongyun soap base, nang palamigin ito sa mesa, sino ba naman ang mag-aakala na ang sarsa ng Hongyun ay mamumuo at magiging isang patong? Nang matigas na bloke na parang plastic, hindi man lang ito mahugasan. Ano ba kasing mga kemikal ang ginamit nila para gawin ito? Dahil sa matibay na ebidensya mula sa palihim na video, at sa totoong naging masamang epekto nito sa katawan ng napakaraming customer, ang opinyon ng publiko ay umikot ng 180 degree. Ang 5 branch ng Hongyun crayfish na pinipilahan pa kahapon, bago mag-alas 4 ng hapon ngayong araw, ay napalibutan na ng mga galit na customer na humihingi ng refund at ng mga otoridad na may dalang warning tape para ipasara ang mga ito. Jiang Yu, nababaliw ka na ba? Direkta mo bang kinakalaban ang buong industriya ng mga mumurahing crayfish? Binangga mo silang lahat. Kahit hindi mamatay si Zhao Hongkai, siguradong magdudusa siya ng husto rito. Magdudusa. Mali ka na naman, Boss Lu. Ang galit ng publiko ay sapat lang para ipasara ang ilan sa mga branch niya. Si Zhao Hongkai ay sinusuportahan ng pinakamalaking pabrika ng kemikal sa buong probinsya. Ang kaunting pagkaluging ito ay parang kagat lang ng langgam sa kanya. Para tuluyang madurog ang isang higante ng kemikal, kailangan mo siyang talunin sa larangan kung saan siya pinakakumpiyansa, gamit ang isang bagay na hinding-hindi niya magagaya, upang bigyan siya ng isang nakakawasak na atake. Ang pinakamatinding kahinaan ni Zhao Hongkai ay ang mismong mga crayfish niya. Hindi ito pwedeng masikatan ng araw. At ang mga peking pampalasa niya ay hindi ubra sa lamig. 3 araw ang makalipas. Ang taunang Golden Autumn Food Casting Festival ay malapit nang magsimula. Siguradong pupunta roon si Zhao Hongkai para subukang linisin ang kanyang pangalan. Itong espesyal na putahing Supreme Ice Drunken Crayfish, ang magsisilbing musika sa burol na inihanda ko para sa kanya. 3 araw ang makalipas sa International Exhibition Center ng syudad. Ang taunang Golden Autumn Food Tasting Festival ay formal nang nag-umpisa. Kailangang aminin Na ang tibay ng mga bilyonaryong kapitalista ay talagang parang ipis na napakahirap patayin. Kamakalawa lang ay nasira na ang kanyang reputasyon sa harap ng publiko. Kung ordinaryong boss lang yan, matagal na sigurong tumalon sa building. Pero itong si Zhao Hongkai ay naglabas talaga ng ilang milyong piso para sa ICC. At magdamag na pinalabas na ang 5 sangkot na branch ay mga franchise lang na patagong bumili ng mga iligal na sangkap. Hindi lang siya malinis na nakaiwas sa sisi. Naghain pa siya ng ilang scapegoat para makulong. At sa pilitang isinalba ang pangalan ng Hongyun Group. masyadong malupit ang mga galawan mo, Boss Jiang. Minaliit kita. Hinayaan kitang makabawi sa night market na puno ng mga hampas lupa. Pero huwag mong kalimutan, isa itong high-end na food tasting event ngayon. Ang mga hurado na nakaupo rito ay hindi tulad ng mga nasa internet na mga bobong netizens na madaling mauto. Ang mga crayfish na ganito, likas na may amoy at lasang galing sa putik. Kailangan mong gamitan ng pinakamalakas na apoy, pinakamaraming mantika, at pinakamatapang na pampalasa para matabunan yon. Yan ang patakaran. Yan ang tradisyon. Gusto mong gamitin ang tinatawag mong natural para talunin ako sa high-end na labang ito. Jiang Yu, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na lakas. Chairman Zhao, huwag masyadong mayabang magsalita.
Baka mamaya, masuka sa'yo ang mga hurado. Mahirap pa namang labhan iyang mamahaling suit mo. Para makabawi sa labang ito, halatang ibinuhos ni Zhao Hongkai ang lahat ng pera niya. Hindi na siya gumamit ng mga mumurahing patay na hipon, kundi mga premium na hipon na pinalipad pa sa eroplano. Lumalaban na siya ng seryoso. Ayos kahit na medyo pangit ang reputasyon ngayon ng Hongyun Group, makikita sa putahin ito ang tunay nilang galing. Bihasa ang pagkaluto, napakalasa ng sauce, at perpektong natabunan ang lansa ng hipon. Napanatili nito ang matapang at palaban na lasa ng lokal na putahe. Isang napakatapang at siksik na lasa. Bibigyan ko ito ng 9.5. Ito ang tinatawag na tunay na pamana. Ikaw na, Boss Jiang. Tita Lee, ilabas na ang putahe. Ano to? Nakayelo kalokohan. Isang malaking kalokohan. Ang crawfish ay likas ng malamig na uri ng pagkain. Nabubuhay yan sa putikan, kaya napakatapang ng amoy lupa nito. Mula pa noon, malakas na apoy at kumukulong mantika lang ang pwedeng mag-alis ng lansa at magpalabas ng lasa nito. Pero ang ginawa mo, nilaga mo lang sa kanilagyan ng yelo. Ang ganitong panlamig na lansa ay isang malaking lason sa panlasa ng mga kakain. Jiang Yu, hi. Jiang Yu, akala ko ba naman may itinatago kang alas? Yun pala, desperado ka na kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa mo. Nakagawa ka pa ng isang kadiring klaseng putahe, nakita nyo naman, hindi ba? Ganyan ang nangyayari kapag hindi marunong rumespeto sa tradisyonal na pagluluto, Presidente. Sabi sa tradisyonal na medisina, ang mga pagkaing sobrang lami ay kailangang balansehin ng mga mainit na sangkap. Pero hindi ibig sabihin na kailangan na itong ibabad at palambutin sa isang kaldero ng mamantikang pulang sabaw. Ang mga tunay na dekalidad na sangkap ay hindi kailangang itago sa matatapang na pampalasa. Kayo po ay isang master chef ng bansa. Tikman niyo po muna bago niyo ako husgahan, hindi pa naman huli ang lahat. Tanging ang pinakasariwa. Sa mismong sandaling hangwin ito mula sa pagkalaga. Na biglang binigla sa napakalamig na tubig na may yelo. Doon lang magkakaroon ng matinding pag-urong ang laman ng hipon. Kaya naman lalabas ang ganitong nakakabaliw na kunat at lambot na lumalaban sa kagat. Ito ang isang tunay na obra maestra. Wala ni katiting na amoy lupa. Kusang nanuot ang bango ng alak sa mismong laman. Ang malinis at matapang na anghang ng sariwang paminta mula sa nagyelong bundok ay parang sumasayaw sa dulo ng dila ko dahil sa lamig ng yelo. Napakasariwa, napakatamis. Pagkatapos kainin, parang kakatikim ko lang ng isang lagok ng malinis na tubig mula sa nagyelong bundok. Ang ganitong sipa ng tamis. Ang ganitong nakakagaan na lasa. Buong buhay akong nagluluto, pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Akala ko noon na ang mga pampalasa ay para lang pagtakpan ang kapintasan ng mga sangkap. Pero ngayong araw, naintindihan ko na ang pinakamataas na uri ng pampalasa ay dapat ilabas ang pinakadiwa at kaluluwa ng mismong sangkap. Boss Jiang, binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Ang putahing ito, ang Supreme Iced Siyam na taong gulang na crayfish. Ito na ang pinakamasarap na nakain ko sa buong buhay ko. Ito ang pinakamataas na pagpupugay para sa isang sangkap na tulad ng crayfish. 10 puntos, bibigyan ko ito ng perpektong marka. Wow! Napakasarap. Grabe, ang sarap. Ngayon, naintindihan ko na, alam ko na kung bakit ako natalo.
Boss Zhao, ang mga kemikal na pampalasa mo. Sa ilalim ng 200 gradong kumukulong mantika, ay baka nga kayang maghari-harian at lokohin ang panlasa ng mga tao. Pero kapag bumagsak na sa 0 grado ang temperatura, lahat ng ginamit mong industrial na sebo ay mamumuo at magiging isang mapait at mabahong mantika. Lahat ng mumurahin at peking katas ng sili ay maglalabas ng umaalingasaw na amoy na parang plastic. At ang mga patay na laman ng hipon na ibinabad mo sa kemikal, kapag pinalamig at binalatan na, ay magiging isang nakakadiring putik ng yelo na lang. Ang yelo ang pinakamalupit na salamin para ilabas ang katotohanan. Ang pinagmamalaki mong pandaraya sa kemikal ay wala man lang karapatang palamigin. Ibang level ang pagdurog na ito, wala talaga akong kalaban-laban. Natalo ako. Nadurog ng pinong-pino ang pride ko. Sa pinakamalaking patimpalak na ito sa buong probinsya, ang imperyo ko ng mga kemikal ay tinalo ng isang putaheng hindi man lang ginamitan ng apoy, na umaasa lamang sa purong kalikasan, ng isang simpleng yeladong hipon na gawa sa pinakasariwang sangkap. Dinurog ako at ibinaon sa mismong lupa. Kapag natunaw na ang yelo, wala nang maitatago pa ang lahat ng kasinungalingan. Ang tunay na sarap ay hindi kailanman nangangailangan ng anumang artipisyal na pampaganda. Ang epekto ng Golden Autumn Casting Convention ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan ko. Ang yeladong iyon, ang crayfish na iyon, ang live recording ng tapatan kontra sa mga chemically cooked na spicy garlic prawns. Nang gabing iyon ay agad na nagdomina sa mga charts at umarangkada bilang #1 trending sa lahat ng malalaking platforms. 3 araw matapos ang food tasting event, dahil bokya ang benta ng Hongyun Shrimp Pavilion sa loob ng 3 magkakasunod na araw. Idagdag pa ang napakaraming mga customer na bitbit ang diagnosis nila ng gastroenteritis galing ospital. Na nakaharang sa pinto para mag-demand ng bayad pinsala. Kaya tuluyan silang ipinasara at sinuspinde. Pero simula pa lang iyan ang kanilang tuluyang pagbagsak. Ang ginawa mo, o mas tamang sabihin, ang ginawa nating dalawa. Jianyu, hindi mo naman siguro inisip na nakatunganga lang ako at nanonood nitong mga nakaraang araw, di ba? Mula noong gabing ilabas ni Old Tang ang kanyang undercover video, kumilos na ang operations team ng Dinhui Capital. Pina-freeze ko ang lahat ng bridge loans na nakapangalan sa Hongyun Group at nakipag-alyansa pa sa 2 bangko na may malalim na ugnayan sa kanila para bawiin ng maaga ang mga pautang. Si Zhao Hongkai, para lang tapatan ang ginawa mo, 8 yuan na unlimited price war, ay nagbuhos ng napakalaking halaga ng cash doon. Ngayong selyado't sarado na ang lahat ng branches nila. Araw-araw, sa pasweldo pa lang ng mga tauhan, mga penalty, at lugi sa mga patay na hipon at bulok na sangkap, ay isa ng nakakalulang halaga. Kaya ang kanyang capital chain, kahapon ng hating gabi, ay tuluyan ng napatid. Jianyu, gamit lang ang isang bandehado ng iced crayfish. Sinira mo ang pinakadepensa ng kanyang produkto, tako. Ginamit ko ang puwersa ng kapital para putulin ang kanyang main artery. Ngayon, ang buong Hongyun Group sa lungsod na ito, kasama ang kanilang 30 muna seasoning processing plant at cold chain warehouse, ay nasa ilalim na lahat ng bankruptcy liquidation process. Pirmahan mo to. Isang reverse acquisition gamit ang pangalan ng Dinhui Capital. Simula ngayong araw, ang chemical basin na sobrang ipinagmamalaki ni Zhao Hongkai ay tuluyan ng magiging pag-ari ng isang giant. Ito ang magiging pinakamalaking unang pabrika ng iyong food empire. Para durugin at tapusin ng tuluyan, lalamunin natin ang mismong sentro nila. Sa mundong ito ng negosyo kung saan matira ang matibay, mas matalim pa sa inaasahan ang pangil ng pera at kapangyarihan. 2:00 ng hapon, kasama ko si Tita Lee at ang ilang matataas na opisyal. At sa tulong ng mga abogado ni Luting, formal kaming pumasok sa lugar na dating pag-aari ni Zhao Hongkai. Ang pinakamalaking pabrika ng mga pampalasa sa buong probinsya. Amoy na amoy pa rin sa hangin ang nakakasulaso. At kumakapit na baho ng mga mumurahing artipisyal na pampalasa. Pero hindi magtatagal, malilinis ng tuluyan ang lahat ng nandito. Bilis, bilis, hakutin nyo na lahat yan. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para pagtawanan ako? Jianyu, napakasama mong babae.
Sinira mo ang 10 taon kong pinaghirapan. Chairman Zhao, basahin mong mabuti ang dokumento mula sa korte. Ako na ngayon ang legal na may-ari ng pabrikang ito, at ang kaisa-isang nasusunod dito. May problema ba kung bisitahin ko ang sarili kong negosyo? Hindi maaari. Impossible to. Hawak ko na ang buong supply chain ng merkado. Perpekto ang timpla ng Hauyu number 6 ko. Bakit? Bakit ako matatalo ng mga mumurahin mong rekado? At nang walang kwenta mong yelo, Dahil kailanman, hindi mo itinuring na tao ang mga customer mo. Zhao Hongkei, akala mo ba ang dulo ng pagnenegosyo ay tungkol lang sa pera at monopolyo? Akala mo ba maluloko ng mga pinaghalo-halo mong kemikal ang panlasa ng lahat ng tao? Pero nakalimutan mo, kahit gaano pa kaperpekto ang mga makinarya mo, hindi nito masusukat kung gaano kabigat ang konsensya. Makinig kayong lahat sa akin. Wasakin niyo ngayon din sa pabrikang ito ang lahat ng gamit sa kemikal at basagin ang mga tangke ng mga artipisyal na pampalasa. Linisin ang lahat ng mga kanal. Gusto ko, sa loob ng 3 araw, mabura ng tuluyan ang masangsang na amoy na to sa teritoryo ko. Maglalagay ako rito ng pinakamagandang makinarya sa buong bansa, ang makabagong ultrasonic bubble cleaning line para sa mga sariwang hipon. Itatayo ko rito 10 bloke ng 10 toneladang purong sebo ng baka na pinakuluan ng high pressure. Ang panahon ng mga peking pampalasa at artipisyal na sangkap ay tuluyan ng nagwaka sa syudad na ito. Ang bandehang iyon ng iced crayfish ay hindi lamang isang simpleng putahe. Isa itong matinding dagok ng hustisya laban sa kadiliman. Ito ang pampublikong paghatol ng mga tunay na sangkap laban sa panloloko at pandaraya. 1 taon ang makalipas. Sa pinakasikat na gusali sa pinakaabalang commercial district ng syudad, sa isang higanteng 3-screen, ay paulit-ulit na ipinapalabas ang isang videong may napakatinding visual impact. Sa ibaba ng screen, makikita ang 4 na naghahari-hari ang salita. Ye Shai Wu Wei. Jen Yu, lumabas na ang financial report natin para sa quarter na ito. Sa 300 branch natin sa buong probinsya. Ang average na table turnover rate natin bawat araw ay lumagpas na ng 9 na beses. At yung central factory na sinalo natin mula kay Zhao Hongkei. Ang production capacity nito ngayon ay umaabot na sa 3 kalapit na probinsya. Kahapon ang Hongse at Gaohuai, 2 malalaking venture capital firm, ay sabay na kumontak sa atin. Ang pinakabagong valuation na ibinigay nila sa Yishai Wuwei ay nasa 3 bilyon. Pumayag ka lang na simulan ang Series E financing. Pinakamatagal na ang susunod na taon, kaya kitang gawin bilang ang pinakabatang reyna sa buong food industry ng bansa na may net worth na 10 bilyon. Pagdating ng araw na yon, ako mismo ang bubuo ng isang bagong-bagong brand para sa'yo. Isang imperyo na magpapatunog sa pangalan mo sa buong bansa at makikilala pa sa buong mundo. Bakit ka nagmamadali, President Lu? Tingnan mo ang mga customer natin sa ibaba. Ang tunay kong depensa ay hindi ang valuation sa capital market, kundi ang buong tiwalang ibinibigay sa akin ng milyon-milyong taong ito. Pwede tayong maging public company, pero dapat nasa akin ang buong kontrol sa mga shares ng kumpanya. Ang Yishai Wuwei ay hindi maghahabol ng malaking kita. Para lang tipirin kahit 1 sentimo ang kalidad ng ating mga sangkap. Sa sabaw na ito, hindi ako papayag na mahaluan ito kahit 1 patakman lang ng mga peking pampalasa. Iyan ang hindi ko isusuko. Kung papayag ka riyan, saka tayo mag-usap. Boss Jiang, ikaw na ngayon ang tunay na reyna ng lasa. Sa imperyong ito, ikaw ang masusunod. Nga pala, may chismis ako. Kahapon, dumaan ako sa squatter at nakita ko si Zhao Hongkei. Baon siya sa ilang milyong utang at tinakbuhan pa ng asawa niya tangay ang pera. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang tagong gawaan na wala man lang karatula at nagpapakulo ng maruming mantika para sa iba. Sunog at lapnos na ang mga kamay niya dahil sa matapang na lihiya. Kapag nakakakita nga ng patrol car ng mga otoridad, sa takot niya, nagtatago siya sa mabahong kanal. Hindi mo pa yata alam. Yung dati mong head chef na si Liu na mataba, dahil sa madilim niyang record ng pandaraya sa pagkain, walang matinong restoran ang gustong tumanggap sa kanya. Ngayon, nagtitinda na lang siya sa ilalim ng overpass. Nagbebenta ng 10 pisong pansit. Ilang araw lang ang nakalipas, dahil palihim siyang gumamit ng panis at maruming mantika. Huling-huli siya ng mga customer at binugbog hanggang mabalian ng 3 tadyang. Siguradong sa wheelchair na siya upo habang buhay.
Kung anong lason ang itinanim mo, iyon din ang babalik sa iyo. Sa mundong ito ng pagluluto kung saan umiiral ang karma, kailanman ay hindi pinapalampas ng Diyos ang sinumang tinatalikuran ang kanilang konsensya. Sila, iba na ang mundo nila sa atin. Tara na, Boss Lou. Samahan mo akong mag-ikot sa mga tindahan. Magandang araw po, Boss Jayang. Iyon ang bagsik ng naglalagablab na apoy at kumukulong mantika, at ang kumpiyansa na galing sa tunay na kalidad ng mga sangkap. Tay, ang mga patakarang tinuro niyo sa akin na panindigan ko, at ginawa ko ang lahat para ang buong syudad na ito. Ay sumunod din sa mga patakaran ko.